Pagkatapos ng kanilang digmaan, hinubad ni Xiao Tao ang kanyang palda, at nagpalit siya ng kasuotan dahil hindi siya komportable sa masikip na palda. Kasabay nun, ibinigay ni Ye Xiao ang isang bagay sa kanya at sinabi na isuot niya ito. Nag-alinlangan si Xiao Tao ngunit sumunod pa rin, kahit halatang nahihiya habang ginagawa ito. Pagsuot niya, ipinaliwanag niya na mas komportable ito para sa paggalaw kumpara sa dati niyang kasuotan, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya habang suot ito. Ipinaliwanag ni Ye Xiao na hindi angkop ang dati niyang kasuotan para sa mahabang pagtakbo, kaya mas tama ang bagong suot niya ngayon. Pagkatapos, pinaalalahanan niya na mas mahalaga na may handa na ang lahat ng gamit dahil aalis sila ngayong gabi. Masayang inisa-isa ni Xiao Tao ang mga inilagay niyang gamit, tulad ng paboritong Osmanthus cake, paboritong wagong tea, at mga pritong pancake. Ngunit agad siyang pinagsabihan ng ating bida at pinaalalahanan na hindi sila lalabas para magsaya, tumatakas sila upang iligtas ang kanilang mga buhay. Masaya pang ipinakita ni Xiao Tao ang kanyang pinakaimportanteng kayamanan, ang mga manikang pangkasal na ibinigay sa kanya ni Ye Xiao. Ngunit nang makita ito, bahagyang naiinis na sinaway siya ng ating bida at sinabi na ang tagal niyang nag-aksaya ng oras para lang doon, at kung tapos na siya mag-impake, kailangan na nilang umalis agad. Makalipas ang ilang sandali, napadpad si Ye Xiao sa isang lugar kung saan may mga taong nag-aanyaya na sumali sa kanilang sekta. May isang babae na masiglang tumawag sa kanya at inalok siyang sumali sa kanilang grupo para sa dual cultivation. Napansin ng ating bida na kakaiba ang sekta dahil hindi nila tinitingnan ang kakayahan ng isang tao, dahil dito, agad siyang nagpasya na sumali. Matapos sumali sa Hawan sect, napagtanto ng ating bida ang tunay na kahulugan ng masayang pagsasama at dual cultivation, pati na rin kung bakit hindi nila pinapansin ang kakayahan ng isang tao, ngunit para sa kanya, hindi yun ang mahalaga ay nagkaroon siya ng pagkakataong magsanay tungo sa pagiging immortal. Gayunpaman, hindi nagtagal ang katahimikan, ilang sandali matapos siyang sumali, nagkagulo ang mundo ng cultivation, tinuring na masamang grupo ang Hawan sect, at nagsimula ang isang malaking digmaan sa ngalan ng hustisya. Sa gitna ng digmaan, ang mga panlabas na alagad ng sekta na walang pinagmulan tulad ng ating bida ay agad na ipinadala sa unahan bilang mga panangga o sakripisyo. Ilang buwan bago yun, habang nasa isang misyon, malubha siyang nasugatan at nawalan ng malay. Sa kabutihang palad, iniligtas siya ng isang simpleng dalagang nagngangalang Xiao Tao. Dahil dito, nanatili siya sa bahay ni Xiao Tao upang magpagaling. Habang nagpapagaling, ni minsan ay hindi niya naisip ang bumalik pa sa sekta. Habang masayang nagsasama si Xiao Tao at Ye Xiao sa isang bahay, bigla na lamang sumulpot ang dalawang makapangyarihang nilalang na naglalaban ng kanilang mga avatar. Dahil dito, nag-alala ang ating bida, kaya niyaya na niya si Xiao Tao na umalis na, dahil magiging mapanganib nga raw dito, kaya dali-dali na niya itong hinila palayo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang dumating si Bai Ningbing, ang pinuno ng Jade Maiden sect at isang eksperto sa Golden Core Realm. Kasama ang kanyang mga alagad, natunto nila ang ating bida at kinilala siyang kasapi ng Hawan sect, kaagad na nagmungkahing patayin siya ng isa sa mga disipulo, ngunit pinigilan sila ni Bai Ningbing at inutusan na sandali munang tumigil. Ngunit sa kabila nito, siya na pala ang unang umatake at sinipa nito ang ulo ng ating bida, at inapakan pa nito ang ulo niya. Sarkastikong inalok ni Bai Ningbing ang ating bida na ililigtas niya ang buhay nito kung sasabihin nito ang susunod na plano ng Hawan sect. Ngunit sa kabila ng kalagayan, napangisi ang ating bida at sarkastikong sumagot na tila ba kahit sino na lang ay kinakausap nila dahil sa desperasyon. Dagdag pa niya, sa antas ng kanyang lakas, imposibleng malaman niya ang mga plano ng kanilang sekta. Iniutos ni Bai Ningbing sa kanyang alagad na si Qingxi, na siya na ang bahala na pumatay kay Ye Xiao. Sa gitna ng tensyon, desperado na nakiusap si Xiao Tao na huwag saktan ng ating bida, at ipinagtatanggol itong mabuting tao. Ngunit sa halip na maawa, lalo pa itong kinutya ni Qingxi at sa isang iglap, walang awa nitong sinaksak si Xiao Tao sa harap mismo ng ating bida. Dahil dito, napasigaw sa sobrang sakit si Ye Xiao dahil sa pagkawala ng kanyang minamahal. Sa gitna ng matinding sakit at galit, pilit na gumapang ang bida papunta kay Xiao Tao, nanginginig ang kanyang katawan habang sumisigaw at tinatanong kung bakit siya pinatay, gayong wala naman itong kinalaman sa lahat ng nangyayari. Ngunit nanatiling malamig at walang pakialam ang mga kalaban,
Para sa kanila, walang halaga ang buhay ng sinumang may kaugnayan sa Hawan sect, dahil sa masamang reputasyon ng sekta, para sa kanila ay tama lamang na alisin ang kahit sinong konektado rito. Sa kabila ng kanyang kalagayan, binigyan pa rin nila ng huling pagkakataon ang bida, pinipilit siyang magsalita at ibunyag ang plano ng kanyang sekta. Walang pakialam ang ating bida sa mga banta at panggigipit sa kanya at dinura pa niya ito. Sa halip na matakot, galit na galit niyang sinagot ang mga ito, kinwestiyon pa ang loika ng kanilang ginagawa at tahasang sinabi na kahit may alam siya, hinding-hindi siya magsasalita. Kaya walang pag-aalinlangang dinukot ni Qingxi ang mga mata ni Ye Xiao, dahil dito, napasigaw sa sakit ang ating bida. Halos wala ng buhay si Ye Xiao habang nakahandusay sa lupa, duguan ngunit kahit ganito ang kalagayan, galit pa rin niyang kinukutya ang tinatawag na matuwid na sekta. Samantala, malamig na pinaalalahanan ni Bai Ningbing ang kanyang mga disipulo na kahit sila ay nasa panig ng kabutihan, may mga pagkakataong kailangan nilang gumawa ng mararahas na hakbang. Kaya agad namang sumunod ang kanyang alagad, kasunod noon, sabay-sabay na umatake ang mga disipulo upang tuluyang tapusin ang ating bida na wala ng lakas para lumaban. Sa kabila ng nalalapit na kamatayan, sumigaw ang bida sa matinding galit, isinumpa sina Bai Ningbing at Shen Qingxi. Sa kanyang huling sandali, buong puot niyang ipinangako na kung magkakaroon siya ng panibagong buhay, hinding-hindi niya palalampasin ang kahit isa sa kanila. Ipinakilala ng ating bida ang kanyang sarili bilang si Ye Xiao, isang ordinaryong alagad ng panlabas na sekta ng Hawan sect, ngunit sa likod nito, isa pala siyang transmigrator na napunta sa mundong ito. Pagdating niya sa mundo ng cultivation, may dala siyang sistema, ngunit kahit anong gawin niya ay hindi ito ma-activate, kaya labis siyang nalito at nawala ng direksyon. Dahil hindi gumagana ang kanyang sistema at wala rin siyang talento sa cultivation, paulit-ulit siyang tinanggihan ng iba't ibang sekta, kahit saan siya magpunta, sarado ang mga pintuan para sa kanya. Maging ang mga eksperto ay nagsabing mahina ang kanyang pundasyon at hindi siya karapat-dapat. Dahil dito, napaisip siya, kung hindi rin siya makakapag-cultivate, ano pa ang silbi ng pagpunta niya sa mundong ito. Pagkatapos mamatay ang ating bida, biglang may narinig siyang boses mula sa sistema. Na-detect ng sistema ang matinding obsession ng host at sinubukan nitong i-activate, ngunit agad nitong napansin na nasa bingit na ng kamatayan ng host, kaya nagkaroon ng error. Dahil dito, kusa na lamang nag-repair ang sistema habang nasa pagitan ng buhay at kamatayan ng ating bida. Matapos ang nangyari, biglang nagising ang ating bida sa isang lugar na tila pamilyar, ang kampo ng Hawan sect. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata, halatang naguguluhan sa kanyang sitwasyon. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, hindi ba't namatay na siya? Habang sinusuri ang paligid, lalo siyang nalito kung nasaan siya ngayon at kung paano siya napunta dito, dahil ang naalala niya ay pinaslang na siya ni Bai Ningbing. Kasabay nun, narinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanya bilang junior brother, dahilan para lalo siyang magtaka kung nasaan siya. Paglingon niya, nakita niya ang isang magandang babae, si Sister Feng, sinabi nito na mabuti at nagising siya sa tamang oras para subukan ang teknik ng Hawan sect. Ipinaliwanag din ni Sister Feng na nakita niya noon si Ye Xiao sa frontlines na halos patay na, kaya nagulat siya na agad itong nagkamalay. Habang nakangiti, inalok pa niya ang bida na tulungan siyang suriin kung may tinamo itong panloob na sugat, sabay bilak naman ito ng kanyang tahong para magpakain. Sana all nagpapakain, sana kayo din mga kumag hahaha. Sa isip ng bida, napagtanto niyang si Sister Feng ay isang mapanganib pero napakalakas na cultivator, kahit bata pa, nasa ikalawang antas na ito ng Qi condensation. Dito nagsimulang magduda si Ye Xiao, buhay pa nga ba talaga siya, o may mas kakaibang nangyayari sa kanyang kapalaran. Nagtanong si Ye Xiao kay Sister Feng tungkol sa kalagayan ng digmaan, halatang nag-aalala sa nangyari bago siya mawala ng malay, ngunit ngumiti lamang si Sister Feng at agad siyang pinakalma, sinabing malaking tagumpay ang nangyari sa laban. Ikinwento pa niya na ang kalaban na si Bai Ningbing, na nagtangkang umatake ng palihim, ay natalo na mismo ng master ng Hawan sect. Ipinaliwanag pa ni Sister Feng ang nangyari, lubos na nagtagumpay ang kanilang sekta, ayon sa kanya, ang Jade Maiden sect na umatake ay tuluyang nalipol, at napakaraming kayamanan tulad ng mga artifact, pills, at spirit herbs ang kanilang nakuha. Dagdag pa niya, si Bai Ningbing, na pasimuno ng palihim na pag-atake,
ay malubhang nasugatan at naipit ng kanilang sect master sa isang lambak. Dito, lalo pang nagulat si Ye Xiao, hindi siya makapaniwala, dapat ay patay na siya dahil sa tindi ng kanyang mga sugat, pero buhay pa rin siya, napaisip siya kung bakit siya nakaligtas. Dahil dito, dali-dali na siyang tumakbo palayo, dahil alam niyang mahina na si Bai Ningbing, kailangan niya nga raw itong tapusin sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Habang papalabas si Ye Xiao, bigla siyang hinabol at niyakap ni Sister Feng mula sa likuran. Sinabi niya na huwag magmadaling umalis dahil hindi pa niya natatapos ang pagtuturo ng kanyang cultivation technique kay Ye Xiao. Habang hawak siya, lalo pang kinilabutan si Ye Xiao nang marinig ang sumunod niyang sinabi, huwag daw siyang mag-alala dahil wala siyang mararamdamang sakit, at maging ang kanyang kamatayan ay magiging kaaya-aya, kaya sabay sakal naman ito sa ating bida sa kanyang leeg. Napaisip ng husto si Ye Xiao habang hawak siya ni Sister Feng, ramdam niya na sa kasalukuyan niyang lakas, wala siyang laban, unti-unti siyang mauubos kung magpapatuloy ito. Sa isip niya, malinaw ang katotohanan, sa mundong ito ng cultivation kung saan lakas ang batayan ng lahat, ang mahina ay walang karapatang mabuhay, kahit pa nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Ngunit sa gitna ng kanyang desperasyon, biglang may nagbago. May kumislap sa kanyang paningin, isang kakaibang sistema ang muling nag-activate, tapos na ang repair, at ginawaran siya ng isang bagong kakayahan, ang Personality Correction System. Dito, nagulat si Ye Xiao, sa pinakakritikal na sandali, tila may pag-asa na muling gumana, at posibleng ito ang magiging susi para makaligtas siya sa sitwasyong ito. Ipinaliwanag ng sistema na layunin nitong baguhin ang sinumang may matinding masamang intensyon laban sa host, at may gantimpala pa habang isinasagawa ang reformation. Nang makita ito ni Sister Feng, napansin niyang tila hindi na lumalaban ang bida. Lumabas ang impormasyon tungkol sa kanya, si Feng Qingyin, 19 na taong gulang, nasa ikalawang antas ng Qi condensation, isang taong handang gumawa ng kahit anong kasamaan para sa lalaking mahal niya. At sa huli, may ngiting puno ng pagnanasa, sinabi niyang tila gusto na rin ng bida na lumago kasama siya. Galit na galit ang ating bida at sinisi ang sistema dahil huli itong nagpakita, kaya agad niyang ginamit ang kapangyarihan nito laban kay Sister Feng. Kasunod nun, biglang lumitaw ang mga kadena at puwersang misteryoso na pumihil kay Sister Feng, nagulat siya sa nangyayari at hindi makapaniwala sa kakaibang teknik na ginagamit laban sa kanya. Sa isang iglap, binalot siya ng asul na enerhiya at tila hinahatak papasok sa loob ng system, at hindi na niya maintindihan kung anong klaseng cultivation technique ito, at kahit pilit siyang lumaban, wala siyang magawa kundi sumigaw at magmakaawa na itigil na ito. Sinabi ni Ye Xiao na kung mas maaga lang dumating ang sistema, baka iba ang nangyari at hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos nito, pumasok ang ating bida sa loob ng kanyang system at napunta siya sa isang madilim na lugar na tila isang kulungan. Napatingin siya sa paligid at napaisip kung ito ba ay isang prison cell. Habang sinusuri niya ang lugar, napansin niyang lahat ng selda ay selyado at may mga kakaibang marka. Napagtanto niya na hindi basta-basta magagamit ang mga ito, at kailangan munang matupad ng ilang kondisyon bago sila magbukas o magamit. Maya-maya, nakita ng ating bida si Sister Feng na nakatali sa mga kadena, hirap at pilit na kumakawala habang nagtatanong kung anong klaseng mahiwagang bagay ang ginamit sa kanya at bakit siya nakakulong doon. Samantala, kalmado namang kinausap ng ating bida ang sistema at tinanong kung paano makakakuha ng gantimpala. Ipinaliwanag ng sistema na maaari niyang baguhin o ituwid ang masamang ugali ng kabilang panig gamit ang kahit anong paraan, at habang mas kumpleto ang pagbabago, mas malaki ang magiging gantimpala. Ngunit may isa pang paraan, maaari rin niyang direktang lipulin ang kalaban at i-refine ito, pero mas maliit lamang ang makukuhang gantimpala kumpara sa unang opsyon. Natatakot na nagtanong si Sister Feng kung ano ang gagawin sa kanya ng ating bida. Sa harap nito, lumabas ang pagpipilian ng sistema, puwersahang baguhin ang kanyang pagkatao o direktang i-refine siya. Ipinauubayan ng sistema sa ating bida ang desisyon, kaya kailangan niyang pumili kung alin ang gagawin niya kay Sister Feng. Nagtanong ang ating bida sa kanyang system kung anong mga gantimpala ang makukuha mula sa forceful reformation at direct refinement. Agad namang sumagot ang system, kung pipiliin niya ang direct refinement, tataas ang kanyang antas hanggang ika-6 na level ng body forging at makukuha niya ang cultivation technique na Art of the Overturned Phoenix.
Dahil dito, napaisip ang ating bida habang pinagmamasdan ang sitwasyon, iniisip kung alin ang mas makabubuti niyang piliin. Sumigaw si Sister Feng at pilit nagpapapansin habang nakatali, hinihiling na huwag siyang baliwalain ni Ye Xiao. Ipinaliwanag pa ng system na kung makukumpleto ang forceful reformation, maaari niyang tuluyang mapasunod ang target at tataas ang kanyang cultivation hanggang sa ikalawang antas ng Qi condensation. Bukod pa rito, makukuha rin niya ang isang mataas na uri ng teknik na Dragon and Phoenix Playful Art. Dahil dito, lalo pang naengganyo ang ating bida dahil napakalaki ng gantimpala, napagtanto niya na hindi lang simpleng pagpili ang kailangan, kundi isang desisyong makakaapekto sa kanyang lakas at hinaharap. Ngunit dahil wala siyang oras, nagpa siya ang ating bida na piliin ang direct refinement, kasabay nun, bigla niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, at sumiklab ang napakalakas na enerhiya sa paligid. Sa isang iglap, naglabasan ang mga nagliliwanag na enerhiya, at galit na galit ang ating bida na sumugod. Dahil dito, takot na takot si Sister Feng habang sumisigaw siya at nagmamakaawa na huwag siyang paslangin ni Ye Xiao. Wala naman pakialam ang ating bida, at pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, at sa isang iglap ay sumugod ang mga nagliliwanag na espada patungo kay Sister Feng, isa-isa itong tumama sa kanyang katawan. Sa gitna ng pag-atake, biglang may sumigaw mula sa labas, may ibang mga cultivator na paparating, agad nagbigay babala ang system kay Ye Xiao na may mga kalaban na malapit na sa kanya. Dahil sa panganib, napilitan ng system na automatikong ibalik ang kamalayan ni Ye Xiao sa realidad, naiinis man siya, wala siyang nagawa kundi ihinto ang proseso. Samantala, matapos ang matinding pagdurusa, bahagyang nakahinga si Sister Feng at napagtanto na nakaligtas siya, kahit pansamantala lamang. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, dahil ipinakita ng system na ang reformation progress niya ay umabot na sa 50%, senyales na kalahati na ng proseso ay natapos. Pagkatapos nito, dumating ang isang lalaki na si Yemo at agad nitong sinipa ang pinto. Nagtaka siya kung bakit may ibang tao roon at hinanap si Feng Qingyin. Sumagot ang ating bida ng parang walang pakialam at sinabi na tila pumasok na sa secluded cultivation si Feng Qingyin, isang malinaw na palusot. Kasunod nun, agad hinawakan ni Yemo si Ye Xiao at walang pag-aalinlangang hay nila palabas, sabay sabi na kailangan lang nilang punan ang bilang ng tao, kaya isasama na siya. Sa isang iglap, sumakay sila sa lumilipad na espada at mabilis na umangat sa himpapawid. Habang nasa ere, napansin ni Ye Xiao na napapalibutan sila ng iba pang cultivators na nakaabang, bawat isa ay may sariling aura at lakas. Hindi napigilan ni Ye Xiao na magtanong kung ano ang pakay nila. Sagot ni Yemo, ang misyon nila ay hulihin ang pinuno ng Jade Maiden Sect na si Bai Ningbing. Ibinunyag pa niya na noong nakaraang gabi, halos nilipol ng sect master ang karamihan sa mga sumalakay na disciples, kaya ngayon ay seryoso ang sitwasyon. Ngayon, si Bai Ningbing ay naipit sa loob ng isang kuweba, sa kasalukuyan, tinitipo ng sect master ang mga disipulo upang sabay-sabay na lusubin si Bai Ningbing. Nainis ang ating bida at agad niyang nasambit ang pangalan ni Bai Ningbing sa sobrang galit. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis darating ang pagkakataon para makapaghiganti siya. Sa isip niya, ito na ang perpektong oras para singilin ang lahat ng ginawa sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa isang kuweba, at nagsama-sama lahat ng disciple ng Hawan Sect. Kasunod nun, sinabi ng lalaki na pumila ang lahat at maghintay sa magiging utos ng sect master, agad naman itong sinang-ayunan ng iba at sumagot ng oo. Ngunit sa isip ng ating bida, hindi ito simpleng paghahanda, para sa kanya, para lang itong pagpila patungo sa kamatayan. Narinig din niya ang usapan ng iba na kapag nahuli nila si Bai Ningbing ng buhay, maaari nilang gawin ng kahit ano rito. May isa pang nagsabi na yun talaga ang pakay niya dahil kilala si Bai Ningbing bilang pinakamagandang babae sa Jade Maiden Sect. Sa kabila nito, inisip ni Ye Xiao puro kalokohan ang sinasabi ng mga ito, dahil kung totoong may ganong kagandang pagkakataon, hindi ito mapupunta sa mga hamak na alagad lamang tulad nila. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagliwanag ang katawan ng ating bida at sinabi ng kanyang system, natapos na niya ang kalahati ng reformation ni Sister Feng. Kasabay nito, tumaas ang kanyang lakas at umabot siya sa ikalimang antas ng body forging. Nagulat ang mga nakapaligid sa kanya at napahanga sa biglaang pag-angat ng kanyang kapangyarihan bago pa man magsimula ang labanan.
Ngunit sa kabila nito, nagtataka ang ating bida, sa isip niya, wala naman siyang ginawang anuman kay Sister Feng, kaya hindi niya maintindihan kung paano umabot sa 50% ang reformation nito. Pagkatapos nito, sinabi ng lalaki sa lahat na tumahimik ang mga ito. Maya-maya, dumating ang pinuno ng sekta na si Xiao Yaozi, isang eksperto sa Golden Core Realm. Sa kanyang pagdating, nagpakawala ito ng kanyang aura upang ipakita sa lahat kung gaano siya kalakas. Magalang na sinalubong ng mga disipulo ang kanyang pagdating at sabay-sabay na bumati. Para sa ilan, iyon ang unang beses nilang makita ang sect master kaya hindi nila maiwasang mangamba sa kanyang presensya. Sa kabila nito, kalmado lamang niyang tinanggap ang kanilang paggalang at sinabi na maaari na nilang itigil ang formalidad. Kaagad namang sumunod ang lahat at tahimik na naghintay sa susunod na mangyayari. Pagkatapos nito, iniharap ng mga babaeng disipulo ang mga pil bilang handog, isa-isa nila itong ibinigay sa harap ng sect master bilang tanda ng paggalang at pagsunod. Tahimik naman itong tinanggap ni Ye Xiao. Pagkatapos, inutusan ng lalaki ang mga disipulo na bilisan ang pag-inom ng pil, at sinabing sila ang mauuna sa paghuli kay Bai Ningbing. Ngunit sa isip ng ating bida, nagduda siya at napaisip na hindi basta-basta magbibigay ng ganitong klaseng pil ang Hawan sect, kaya siguradong may kakaibang balak sa likod nito. Pagkatapos nito, tumingin naman sa kanya ang sect leader ng masama, dahilan upang magpanggap siyang kakainin ang pil na hawak niya. Sinabi ng sect leader na malubhang sugatan si Bai Ningbing, kaya ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Inutusan niya ang lahat na sabay-sabay umatake habang may tsansa pa, dahil siguradong matatalo nila ito kapag pinagsama-sama ang lakas nila. Dahil sa utos na yun, at sa epekto ng pills, naging sobrang agresibo ang mga disciple, halos mawalan sila ng kontrol at sabik na makuha si Bai Ningbing, bawat isa gustong mauna para sa sariling pakinabang. Samantala, napansin ng bida na may mali sa pills, hindi ito normal, parang may kakaibang epekto na nagpapalala ng kanilang pagnanasa at pagiging marahas. Sa huli, natagpuan nila si Bai Ningbing na talagang sugatan at mahina, dahilan para lalo silang sumugod ng walang pag-iisip, handang hulihin siya agad. Naisip ni Ye Xiao na totoong naroon si Bai Ningbing, kaya lalong nag-alab ang kanyang determinasyon. Sa kanyang isipan, desidido siyang dakpiin si Bai Ningbing at lubusang baguhin o parusahan ito, anuman ang mangyari. Ngunit kahit sugatan, hindi basta-basta si Bai Ningbing, sa kabila ng kanyang kalagayan, pinakawalan niya ang natitirang lakas at hinarap ang mga taga-Hawan sect. Dahil dito, nagliwanag ang kanyang sandata sa berdeng enerhiya, at walang awa nitong pinaslang ang hangal, at sinabi pa niya na masyadong araw silang mayabang. Kasabay nun, pinagalaw niya ang kanyang aura at isa-isa nitong pinapatay ang mga kalaban. Habang nagtatago si Ye Xiao, sumilip siya sa labanan at napansin agad ang kakaibang sitwasyon. Nainis siya at naisip na hindi mukhang malubhang sugatan si Bai Ningbing, kahit may dugo ito, halatang hindi tugma ang itsura nito sa tunay niyang lakas. Naisip din niya na sa lakas niyang nasa ika-5 antas ng body forging, ang basta pagsugod ay siguradong pagpapakamatay lamang. Napatingin si Bai Ningbing sa mga bangkay, ngunit laking gulat niya nang malapit nang sumabog ang mga ito. Napakunot ang kanyang noo at napaisip kung paano nangyari yun, dahil malinaw na hindi naman sila ganoon kalakas para magdulot ng ganitong epekto. Sa isang iglap, sumiklab ang matinding pagsabog na nagpalipad sa kanya paitaas. Kasabay nun, bumagsak siya sa lupa, sugatan at hinihingal, habang pilit inuunawa ang nangyari. Napahawak siya sa kanyang ulo at napansin ang kakaibang galaw ng hangin sa paligid. Umubo siya ng ilang beses at napagtanto na may mali, ang hamog sa paligid ay hindi normal, at tila may nakatagong lason dito. Tinanong ng lalaki sa family head kung papasok na ba sila para hulihin si Bai Ningbing, ngunit ngumisi lamang ang matanda at sinabing huwag magmadali. Ipinaliwanag nito na kahit malakas ang epekto ng pagsabog ng mga bangkay, mas mahalaga ang kasunod nito. Ang hamog ng dugo na kumalat matapos ang pagsabog ay naglalaman ng makamandag na lason na nagpapahina sa kalaban at nagpapawala ng kontrol sa sarili. Sa kabila nito, dinura ng ating bida ang pills na nilagay niya sa bibig niya. Naisip ni Ye Xiao na ang elixir na ginamit ng mga hangal ay hindi lang nagpapasabog ng mga bangkay, kundi naglalaman din ng matinding makamandag na lason. Napagtanto niya na ang pulang hamog sa paligid ay sadyang ginawa upang pahinain at kontrolin ang sinumang malalanghap nito.
Bumalik kay Bai Ningbing, habang init na ito sa kanyang nararamdaman, hinawakan nito ang kanyang cocomelon at napatanong din ito kung bakit nga raw napakasarap nitong lamasin. Kasabay nun, napansin naman ni Bai Ningbing ang ating bida na nagtatago sa gilid ng mga bato. Kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, ginamit nito ang kanyang aura upang puwersahan kunin ang ating bida. Kasabay nun, sinakal niya ito at itinaas siya, halatang nagulat na buhay pa rin ito. Kaya tinanong niya ang ating bida kung siya ba ang kalaban na nakaharap niya noong nakaraan, at hindi ito makapaniwalang hindi pa ito patay. Napagtanto din niya kung gaano kasama at mapanlinlang ang mga pamamaraan ng Hawan sect. Kasabay nun, kinausap ni Ye Xiao ang kanyang sistema at inisip kung maaari bang dalhin sa system space ang ganitong klaseng tao dahil sa labis nitong kasamaan. Biglang lumitaw ang system at sinuri ang sitwasyon. Ayon dito, ang galit ni Bai Ningbing sa bida ay nasa 50% pa lamang, kaya hindi pa sapat para ma-activate ang system correction. Dahil dito, napagtanto ng bida na kailangan pa niyang pataasin ang galit ni Bai Ningbing kung gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng system para makaligtas sa sitwasyon. Lalong nainis si Bai Ningbing at nagbanta na papatayin muli ang ating bida. Napagtanto ni Ye Xiao na hindi pa sapat ang galit ni Bai Ningbing para gumana ang system, kaya sa isip niya, kailangan niyang itaas pa ang galit nito hanggang umabot sa 100% upang ma-activate ang system at mabago ang sitwasyon. Sinimulan na ni Ye Xiao na asarin si Bai Ningbing, pinagtawanan niya ito at sinabing ang isang dakilang pinuno ng Jade Maiden Sect ay bumagsak sa ganitong kalagayan. Lalo pa niya itong ininis sa pagsasabing wala na itong ibang kayang gawin kundi ibuhos ang galit sa isang tulad niyang walang halaga. Idinagdag pa niya na kahit pinakilos nito ang mga elite ng kanilang sekta, lahat naman ay natalo. Hindi pa siya tumigil at lalo pang nang asar, sinabi na kung siya ang nasa kalagayan nito, matagal na siyang namatay sa kahihiyan, tinawag pa niya itong mahina at takot sa kamatayan. Dahil sa mga sinabi ni Ye Xiao, tuluyang nagwala si Bai Ningbing, hindi na nito napigilan ang galit at agad niyang binitiwan ng isang malakas na atake, dahilan upang tumilapon ang ating bida. Kasabay nun, sarkastikong sinabi ni Bai Ningbing habang sinisisi niya si Shen Qingxi sa kanyang sinapit, dahil sa umano'y pagtataksil nito, dahil dito, nagalit siya ng sobra. Tinawag pa niya ang ating bida na isa lamang hamak na parang langgam lamang sa kanyang paningin. Sa sobrang inis, tuluyan ang sumugod si Bai Ningbing at sinigawan si Ye Xiao na mamatay na ito. Kasabay nito, kaagad naman sinabi ng ating bida at tinanong ang sistema kung tapos na ba ang proseso. Ngunit agad na sumagot ang sistema na ang galit ni Bai Ningbing ay nasa 70% pa lamang, kaya hindi pa nito natutugunan ang kondisyon. Dahil dito, napamura na lamang ang ating bida habang mabilis na umiiwas sa sunod-sunod na atake ni Bai Ningbing. Kasabay nito, nagpakawala si Bai Ningbing ng napakalakas na berdeng enerhiya, ngunit nagawa pa rin itong maiwasan ni Ye Xiao sa tamang oras. Hindi pa siya tumigil at agad niyang binalutan ng aura ang kanyang espada, saka ito malakas na inihagis papunta kay Ye Xiao. Dahil sa tindi ng sitwasyon, napamura na naman ang ating bida at inireklamo na masyadong mabagal ang proseso. Ngunit bago pa man tuluyang tumama ang espada, bigla na lamang nanghina si Bai Ningbing. Unti-unti pala siyang naapektuhan ng lason sa paligid, dahilan upang bumagal ang kanyang galaw at mawala ng lakas ang kanyang katawan. Dahil dito, nag-init ng sobra si Bai Ningbing, dahilan upang mapaluhod ito habang nakalitaw dito ang kanyang mga cocomelon, at napaungol din ito habang basang-basa ito ng pawis. Mula sa labas ng kuweba, napansin ng lalaki ang kalagayan ni Bai Ningbing at sinabi niya sa sect leader na tila hindi na nito kayang tiisin ang epekto ng lason na unti-unting sumisira sa kanya. Dagdag pa niya, nagsisimula na raw itong kumilos ng wala sa sarili dahil sa matinding epekto ng lason, ngunit kampante ang sect leader at may ngiting mapanlamang na nagsabing ang lason ng kanilang sekta ay hindi basta-basta malulunasan ng kahit sino. Iminungkahi pa ng sect leader na maghintay muna sila at hayaang maranasan ni Bai Ningbing ang buong hirap ng lason bago siya tuluyang tulungan na ma-detoxify, sang-ayon naman ang kasama niya at pinuri pa ang kanyang katalinuhan. Sa loob ng kuweba, habang nakaandusay si Bai Ningbing, patuloy pa rin itong umuungol sa tindi ng init ng katawan niya. Dahil sobrang hina ng ating bida sa ganitong sitwasyon, mas pinili niyang mag-cultivate kesa sa bembangan nito. Pagkatapos nito, iniisip ng ating bida ang naging resulta ng kanyang pagsasanay, napagtanto niya na sa maikling panahon,
nagawa niyang umabot sa ika-9 na antas ng body temperament, isang malaking pag-unlad sa kanyang lakas. Samantala, sa likuran niya ay makikitang hirap na hirap si Bai Ningbing, patuloy na tinatamaan ng epekto ng lason. Gayunpaman, napansin din ng ating bida ang kakaibang katangian ng kanyang katawan, na tinatawag na primal yin holy body, at naisip niyang napakarami nitong posibleng gamit. Pagharap niya kay Bai Ningbing, bigla siyang sinisi nito at sinabing siya ang dahilan kung bakit napilitan siyang gawin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ngunit agad itong sinagot ni Ye Xiao at binaliktad ang sitwasyon, sinabing hindi siya ang may kasalanan kundi siya. Ipinaliwanag niya na sa harap ng napakalakas na kalaban, wala siyang nagawa kundi tanggapin na lamang ang nangyari dahil sa laki ng agwat ng kanilang lakas. Sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang pumatong si Bai Ningbing sa ating bida, at sinimulan niyang paligayahin ang buhay nito hanggang langit. Pagkatapos ng nangyari, bumalik na ang ugali ni Bai Ningbing, dahil nailabas na nito ang init sa katawan niya. Ipinakita din niya na hindi niya nakalimutan ang nangyari sa pagitan nila at sinabi niyang hindi yun sapat para pigilan siya na patayin ang bida. Sumugod siya ng mabilis at buong lakas, samantala, nakaalerto ang sistema ng bida at agad nitong napansin ng 100% na mali siya ni Bai Ningbing, kaya naglabas ito ng babala at nag-utos na gumawa ng hakbang para maitama ang sitwasyon. Ipinakita ng system ang status window ni Bai Ningbing, kung saan makikita ang kanyang kumpletong impormasyon, pangalan, edad na 182 taon, at cultivation level na nasa ika-9 na antas ng Golden Core, nakasaad din na siya ay malubhang nasugatan, ngunit may napakataas na aptitude at nagtataglay ng primal yin holy body. Ipinakita rin ng system ang kanyang personalidad, na inilalarawan bilang marahas at walang pag-aalinlangan pumatay sa ngalan ng hustisya. Pagkatapos nito, naglabas ang system ng abiso na kulang ang prison cells kaya hindi siya pansamantalang may kukulong, na siyang ikinagulat ng ating bida. Dahil dito, napasigaw si Ye Xiao sa kanyang system at iginiit na naitapo na niya si Sister Feng, agad namang inilabas ng system si Sister Feng, ngunit wala itong malay. Dahil dito, sandaling nawala sa focus si Bai Ningbing at naguluhan sa biglang pangyayari. Sinamantala ni Ye Xiao ang pagkakataon at mabilis niyang ginamit ang kanyang mga kadena upang madaling mahuli si Bai Ningbing. Habang ginagawa ito, sarkastiko pa niyang inutusan ng system na dalhin na ito sa kulungan. Sa sobrang gulat, napatanong si Bai Ningbing kung ano ang nangyayari, habang unti-unti na siyang kinukuha. Samantala, labis ang tuwa ni Ye Xiao dahil sa wakas ay nagtagumpay siya sa kanyang plano. Sa loob ng system, nagising si Bai Ningbing sa isang kulungan, nagtaka siya kung nasaan siya at napansin na hindi niya magamit ang kanyang cultivation. Sinabi ng ating bida na tigilan na ni Bai Ningbing ang pagwawala dahil kontrolado niya ang lahat sa loob ng system, pati na ang buhay nito. Nainis si Bai Ningbing at galit na tinanong kung sino talaga ang bida at kung paano nito nagagawa ang ganitong kapangyarihan. Bilang sagot, sinampal siya ng bida upang patahimikin siya. Kasabay nun, hinawakan ni Ye Xiao ang mukha ni Bai Ningbing at malamig na sinabi na wala itong karapatang magtanong sa kanya, at nagtanong din kung alam bang araw niya ang kanyang sitwasyon. Nagtanong si Ye Xiao sa kanyang system kung anong mga gantimpala ang makukuha niya kapag tuluyang naitama o na-correct si Bai Ningbing. Sumagot ang system na kapag umabot sa 100% ang correction progress, maaari niyang direktang mapasunod o makontrol ang target, bukod pa rito, tataas ang kanyang cultivation realm hanggang late-stage foundation establishment, may bonus pa na isang espesyal na katawan o physique na tinatawag na Blazing Flame Holy Body. Sa madaling sabi, malaking power boost at control sa target ang kapalit kapag natapos niya ang correction. Saad pa ng ating bida na inaasahan na niya na malaki talaga ang rewards dahil si Bai Ningbing ay isang sect master. Pagkatapos, napagdesisyonan niya na kung gusto niyang makuha ang mga gantimpala, kailangan niyang mas pag-igihin pa ang training o pag-correct kay Bai Ningbing. Kasabay nun, nilabas niya ang isang latiko habang nakatingin ito sa puwet ni Bai Ningbing. Dahil dito, natakot si Bai Ningbing na maaaring gawin sa kanya ni Ye Xiao. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, biglang nagbigay ng babala ang system na may ibang cultivators na papalapit sa kanya. Dahil dito, nainis si Ye Xiao dahil sakto pang may dumating na istorbo habang ginagawa niya ang kanyang plano. Mula sa labas ng kuweba, nabasag na ng grupo ng mga hangal ang yelong bato na humaharang sa daanan, kaya tuluyan na silang nakapasok.
Ang grupo ng sect leader ay papalapit na, at halatang kumpiyansa sila. Masaya pang sinabi ng sect leader na dapat maghanda si Bai Ningbing sa pagdating niya. Lalo pang nainis at kinabahan ang bida nang maramdaman niya na nakapasok na sa kuweba ang sect master kasama ang grupo nito. Napagtanto din ni Xiao na wala na talaga siyang matatakasan dahil iisa lang ang labasan ng kuweba at naroon na ang mga kalaban. Dahil wala ng choice, nagdesisyon siya na isugal na lang ang lahat. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan kahit alam niyang delikado ito sa sarili niyang katawan. Habang inilalabas niya ang kanyang lakas, nakita na naapektuhan siya agad at napasobra ang paggamit niya ng force, kaya nasugatan siya at umubo ng dugo, upang ipakita sa sect leader na nakipaglaban siya hanggang huli. Ginamit ng sect leader ang kanyang aura upang alisin ang gas sa buong paligid. Kasabay nun, nag-report si Elder Wu sa sect leader tungkol sa sitwasyon sa loob ng kuweba. Sinabi niya na dalawa lang ang natagpuang buhay sa loob, isang lalaki at isang babae, habang ang ibang disciples ay namatay na at nagkalasog-lasog na ang mga katawan. Nagulat naman ang sect leader na may mga nakaligtas pa, pero may dagdag pang impormasyon si Elder Wu, at iyon ang mas mahalaga. Ibinunyag niya na ang babaeng kasama ng lalaki ay hindi si Bai Ningbing. Sa kabilang banda, nagising si Sister Feng na parang nalilito at hindi alam kung nasaan siya. Nagtaka siya kung bakit ganito ang sitwasyon at agad niyang naramdaman na may mali. Kasabay nun, bigla siyang inatake ng sect leader gamit ang kanyang kapangyarihan, at dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari, wala siyang nagawa kundi ang sumigaw. Nagpalabas ng killing intent ang sect leader na hindi makakatakas si Bai Ningbing, kaya galit na galit siyang nagtanong kay Sister Feng kung nasaan nga raw ito. Pero si Sister Feng ay takot at nalilito, kaya sinabi niyang wala siyang alam. Pinakalma ni Elder Wu ang sect leader at sinabing maghanap pa sila ng mabuti sa loob ng kuweba, imbes na pabigla-bigla sa kanyang sagalit. Nagbigay pa siya ng posibilidad na baka patay na si Bai Ningbing dahil naubos na ang lakas nito at nadamay sa pag-atake ng kanilang grupo. Dahil dito, nagsimula ng matakot si Sister Feng, nagtanong si Elder Wu, maaari bang nabaliw na ang sect leader dahil sa galit? Sinabi ng isa, tutal matagal na niyang pinaplano na makuha ang pinakamagandang babae ng matuwid na sekta, kaya nagkakaganyan ito. Pero hindi naniwala ang sect leader, ramdam niyang may mali, kaya bigla na lamang itong nagwala. Kaya lalo siyang nagalit at pinilit si Sister Feng, inakusahan niya ito na si Bai Ningbing talaga, na nagtatago lang sa pamamagitan ng pagbabago ng anyo at pagtatago ng cultivation. Pagkatapos nito, sinira ng sect leader ang damit ni Sister Feng hanggang sa masira ito, pinagdudahan niya ang tunay nitong pagkatao at tinawag siyang Bai Ningbing. Nagulat si Sister Feng sa paratang na wala man lang siyang kaalam-alam. Ipinahayag ng sect leader na hindi siya nalinlang, dahil napansin niya ang pagtatago nito ng lakas at ang pagbabago ng anyo. Nagulat si Elder Wu sa ginagawa ng sect leader at agad itong nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kilos. Ngunit tila sigurado ang sect leader at ipinahiwatig na dapat ay naunawaan na nila ang sitwasyon. Pagkatapos, ibinunyag ng sect leader ang katotohanan na ang babaeng nasa harap nila ay hindi ang tunay na Sister Feng kundi si Bai Ningbing na nagtatago lamang sa ibang anyo. Dahil dito, lalo nagtaka si Sister Feng kung bakit nga raw siya napasok sa ganitong sitwasyon. Sinubukan pang itanggi ni Sister Feng ang paratang at sinabi na isa lamang siyang ordinaryong alagad ng panlabas na sekta, hindi ang hinahanap nilang tao. Ngunit hindi naniwala ang sect leader at pinuna pa na kahit sa sitwasyong iyon ay patuloy pa rin itong nagpapanggap. Sa kanyang isip, inamin ni Sister Feng na iniisip pa lamang niya kung paano ipapaliwanag ang nangyayari, ngunit hindi niya inaasahan na agad siyang mabubunyag. Dagdag pa ng sect leader, kung hindi siya si Bai Ningbing na naapektuhan ng kakaibang pulbos, hindi magkakaroon ng ganoon kalakas at kaakit-akit na aura ang kanyang katawan. Sinubukan pang ipaliwanag ni Sister Feng na ang aura ay likas lamang na resulta ng kanilang paraan ng cultivation, ngunit malinaw na hindi na naniniwala ang sect leader sa kanyang mga dahilan. Kasabay nun, itinuro ng sect leader ang isa pang buhay na saksi at sinabing hindi mahalaga kung hindi umamin ang babae, dahil may magpapatunay pa rin ang katotohanan. Nang marinig ito, nainis ng sobra si Sister Feng at dali-dali niyang sinugod ang ating bida upang patayin sa ginawa nito sa kanya. Ngunit hindi siya pinayagan ng sect leader na kumilos, bago pa siya makapagtangkang manakit o makipagsabwatan, agad siyang pinigil at inatake niya ito.
Inutusan ng sect leader si Elder Wu na gisingin ang natitirang buhay na saksi upang malaman ang buong katotohanan. Agad namang kumilos si Elder Wu at ginising nito ang ating bida. Nang magkamalay ito, umubo siya at nagpasalamat kay Elder Wu sa pagliligtas sa kanya. Pagkatapos, iniutos ng sect leader na magsalita ang saksi at ipaliwanag kung ano ang nangyari sa loob ng kuweba, upang tuluyang mabunyag ang katotohanan. Nagsalita si Ye Xiao at ikinwento ang nangyari sa loob ng kuweba. Ayon sa kanya, pagpasok pa lamang niya ay nakita na niyang nagsabugan at namatay ang kanyang mga kasamang senior at junior. Dagdag pa niya, si Bai Ningbing ay malubhang nasugatan dahil sa mga pagsabog. Pagkatapos nito, sinabi niyang bigla itong nagbago ng anyo at naging katulad ng hitsura ngayon. Dahil sa salaysay na yon, lalo pang nakumpirma ng sect leader ang kanyang hinala at natuwa pa ito dahil tama ang kanyang naging pagsusuri. Kasabay nito, iniutos ng sect leader na dalhin si Bai Ningbing at ikulong ito. Sinabi pa niya na kapag natapos ang digmaan, siya mismo ang magpapalakas dito para gawing pinakamakapangyarihang cauldron. Habang dinadala siya, galit na galit si Sister Feng at nagbantang hindi niya patatawarin si Ye Xing kahit mamatay pa siya. Samantala, kalmado lamang si Ye Xiao at tila may sariling plano, sinasabing ang nangyari ay parang pagtulong pa niya sa cultivation ni Sister Feng. Matapos ang lahat, sinabi ng sect leader na hindi nabanta ang Jade Maiden sect, ngunit nananatiling delikado ang digmaan sa harapan kaya kailangan na nilang bumalik agad. Pinuri naman siya ni Elder Wu dahil sa kanyang katalinuhan. Ngunit bigla siyang napahinto at may napansin na hindi tugma. Nagtaka siya kung bakit ang lahat ay uminom ng elixir at nagsabugan, pero nakaligtas ang bida. Dahil dito, hinala ng sect leader na may itinatago ang bida at sinimulan niya itong usisain kung paano ito nakaligtas sa nangyari. Nangamba ang bida dahil napansin niyang napunta na sa kanya ang hinala ng sect leader. Sa loob-loob niya, alam niyang delikado na ang sitwasyon kaya kailangan niyang mag-isip agad ng paraan para makalusot. Kasabay nun, nagpalabas ng killing intent ang sect leader upang takutin ito. Kaagad naman nagpaliwanag si Ye Xiao, na pagkatapos niyang uminom ng elixir ay nakaramdam lang siya ng sakit sa tiyan, at saka siya tinamaan ni Bai Ningbing na naging dahilan para mawalan siya ng malay. Dagdag pa niya, sa kalagitnaan ng pagiging half-conscious, parang biglang lumakas ang kanyang cultivation. Sa ganitong paraan, sinusubukan niyang gawing kapanipaniwala ang kwento niya habang tinatakpan ang tunay na nangyari. Sinabi ni Elder Wu sa sect leader na pansin niyang mula sa mababang antas, biglang umangat ang lakas ng bida, kaya inisip niyang may kakaiba itong katawan na kayang mag-resist sa epekto ng elixir. Dahil dito, natuwa ang sect leader dahil nagkaroon ng panibagong plano, gamitin ang bida bilang testing subject sa Alchemy Hall. Kaya nagpalabas sila ng kanilang aura dahil labis silang natuwa sa kanilang nalaman. Kasabay nun, hinawakan ni Elder Wu ang balikat ng ating bida at masaya nitong sinabi na mula ngayon ay isa na siyang personal disciple niya. Nagulat man si Ye Xiao, agad siyang yumuko at nagpasalamat, nagpapakita ng lubos na katapatan sa harap ng mga nakatataas. Ngunit sa kabila ng pagpapakitang loob, lihim na nag-iingat ang bida, ramdam niyang may hindi magandang balak ang dalawang matanda, kaya sa isip niya, ang pinakamahalaga ngayon ay manatiling buhay habang pinagmamasdan ang susunod nilang galaw. Pagkatapos nito, umalis na sila kaagad upang magtungo sa kanilang sekta. Dinala ang bida sa Frontline Stronghold Alchemy Hall, kung saan agad makikita ang malaking pugon na ginagamit sa paggawa ng pills. Pagdating doon, ngumiti si Elder Lee at sinabing ngayong personal disciple na siya, may ipapagawa agad siyang importanteng task. Pero sa loob-loob ng ating bida, ramdam niya agad ang panganib, alam niyang hindi ito simpleng gawain, para sa kanya, malinaw na may masamang balak ang matandang ito. Masayang ngumiti si Ye Xiao habang buong galang na nagpapakita ng katapatan sa kanyang master, na tila handang sumunod sa anumang utos. Ngunit sa kabila nito, iba ang nasa isip niya, alam niyang kapag naging delikado ang sitwasyon, uunahin niyang iligtas ang kanyang sarili. Napansin ito ni Elder Wu at ngumiti rin, at kumuha siya ng isang dakot ng mga elixir at iniabot kay Ye Xiao, saka iniutos na kainin ang lahat ng ito. Sa sandaling yun, biglang nagulat ang bida at napagtanto na hindi biro ang kanyang kinalalagyan, tila ginagawa siyang test subject sa mga elixir na gawa nito. Maya-maya, dinala ang ating bida sa loob ng Alchemy Hall at pinaupo sa harap ng mesa na puno ng mga elixir.
Ipinaliwanag ni Elder Wu na mababa pa ang kanyang cultivation, kaya tila sayang lamang ang mga elixir kung hindi niya ito kakayanin, ngunit kasabay nito, tila hinahamon pa siya, kung talagang may kakaiba siyang katawan, wala siyang dapat ikatakot. Sa sandaling yun, napaisip ang ating bida, doon niya unti-unting naunawaan ang tunay na dahilan kung bakit siya ginawang personal na disipulo. Habang pinipilit siya, nagsimulang maghinala ang matanda na nagsisinungaling si Ye Xiao. Kaya sarkastiko itong nagbanta tungkol sa kaparusahan ng panlilinlang sa kanilang sekta. Para hindi lalo maghinala si Elder Wu, napilitan si Ye Xiao na sumugal, pinili niya ang isang elixir at naghanda sa maaaring mangyari. Sinabi ni Elder Wu na kainin ang mga elixir isa-isa habang inoobserbahan ang bawat reaksyon niya. Habang iniisip ng ating bida kung paano makakalusot, biglang may nangyaring kaguluhan sa labas. Nagulat ang matanda nang marinig na may umatake mula sa mga righteous faction. Dahil sa biglaang sitwasyon, napilitan ang matanda na humarap sa problema. Sinamantala ito ni Ye Xiao at kusang nag-alok na siya na muna ang magpapatuloy sa test sa mga pills habang wala ang kanyang guro. Nainis si Elder Wu, pero dahil sa biglaang pag-atake ng mga kalaban, wala siyang magawa kundi iwan si Ye Xiao pansamantala. Inutusan niya si Ye Xiao na mag-meditate at kontrolin ang kanyang paghinga habang inaabsorb ang epekto ng elixir, samantala, tinawag niya ang lahat ng disipulo sa frontline stronghold upang sabay-sabay harapin ang mga umatake. Napaisip ang ating bida habang nagkakagulo ang dalawang panig, nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon para makatakas, kaya nagplano siya ng mabilis sa isip niya. Habang nasa loob siya ng Elixir Hall, napansin niya ang maraming mahahalagang gamot at kayamanan. Sa halip na umalis agad, naisip niyang samantalahin muna ang sitwasyon at kumuha ng mga bagay na makakatulong sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos, nagdesisyon siyang ilabas si Bai Ningbing, ginamit niya ang kanyang kakayahan para palayain ito mula sa pagkakakulong. Pagkalabas ni Bai Ningbing, nagulat ito sa biglaang pangyayari. Ngunit agad din itong natuwa dahil sa wakas ay nakalaya na siya sa lugar na yun na matagal niyang kinamuhian. Makikita na kahit nakalaya si Bai Ningbing, hindi pa rin siya ganap na malaya dahil may kontrol pa rin ang bida sa kanya gamit ang isang espesyal na kadena o kapangyarihan. Sinubukan ni Bai Ningbing na lumaban at tumakas, pero agad siyang pinigilan ni Ye Xiao, sinabihan niya ito na hindi na nga raw ito makakalaya sa kanya ng panghabang buhay. Pagkatapos nito, inutusan ng ating bida si Bai Ningbing na tulungan siyang pumili ng mga kapaki-pakinabang na elixir. Sinabi naman ni Bai Ningbing na itapon na lang ang mga walang silbi o magdudulot lang ng problema. Naguluhan si Ye Xiao at tinanong kung ano ba talaga ang plano nito. Sumagot naman siya na hindi niya alam kung paano gumawa o mag-refine ng elixir dahil ang mga alagad niya ang gumagawa noon. Wika ng ating bida kay Bai Ningbing na kahit hindi siya marunong gumawa ng elixir, siguradong nakatikim na siya ng mga ito dati, kaya inutusan niya si Bai Ningbing na bilisan at tulungan siyang hanapin ang mga tamang elixir sa loob ng lugar. Nainis naman si Bai Ningbing dahil dati siyang isang makapangyarihang sect master pero ngayon ay kontrolado na lang ni Ye Xiao. Habang pinagmamasdan niya ang bida, napansin niya na parang may itinatagong elixir ito at mukhang importante. Doon nagsimula ang hinala niya na hindi basta-basta ang hawak nito. Dahil dito, nagkaroon siya ng pag-asa, naisip niya na baka ang elixir na yun ay may kakayahang ibalik ang kanyang cultivation, kaya mas mabuting gumawa na siya ng paraan para makuha ito sa kanya. Kasabay nun, nagkunwaring tinuro niya kay Ye Xiao ang isang bote at sinabi na yun ay Foundation Establishment Pills na makakatulong sa cultivation, dahil dito, naging interesado ang ating bida at lumapit para tingnan ito. Dito na kumilos si Bai Ningbing, bigla siyang kumilos at nakuha nito ang pills na hawak ng ating bida, at sabay inom sa pills. Hindi naman nabahala si Ye Xiao, at sinabihan niya pa ito na kung bakit niya nga raw itong linunok. Kasabay nito, nagsimulang maramdaman ni Bai Ningbing ang epekto ng elixir, biglang lumakas ang enerhiya sa loob ng katawan niya, bumilis ang tibok ng puso, at parang mawawala siya sa kontrol dahil sa sobrang lakas ng medicinal effect. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang siyang tumigil, dahil nagsimula ng magwet ang kanyang mahiwagang hiyas sa sobrang init ng pakiramdam niya. Nagtaka din siya habang namumula dahil naramdaman na niya ang ganitong pakiramdam nang nasa kuweba sila. Napagtanto ng ating bida na hindi pala simpleng elixir ang bagay na yun, kundi isang mapanganib na hawan pill na may kakaibang epekto sa katawan,
Doon niya naisip na parang may plano ang matandang nagbigay nito, at gusto siyang gawing test subject. Dahil dito, na-realize ni Ye Xiao na mabuti na lang at hindi niya mismo kinain ang elixir, kung nagkataon, siya ang maaaring nawala ng kontrol. Kasunod nun, bigla na lamang siyang hinawakan ni Bai Ningbing sa kanyang kamay, at nagmakaawa ito sa ating bida na ibigay niya nga raw sa kanya ang matamis nitong gatas, dahil gusto niya na nga raw matusok sa jumbo hotdog nito. Napangisi si Ye Xiao nang makita niya ang naging epekto ng Hawan Pill kay Bai Ningbing. Napagtanto niya na hindi lamang ito simpleng elixir na pampalakas ng cultivation, kundi isang bagay na may kakaibang impluensya sa isip at katawan ng gumagamit. Kasabay nun, hinawakan ng ating bida si Bai Ningbing sa kanyang mukha, ngunit agad na humingi ng tawad si Bai Ningbing sa kanyang pagkakamali. Dahil dito, lalong natuwa si Ye Xiao, at sinabihan niya ito na lumuhod ito sa kanyang harapan at magpasakop sa kanya upang mapagbigyan niya ito na makaisa. Dahil sa sobrang init na niya, wala nang nagawa si Bai Ningbing, kundi ang gumapang at magmakaawa sa ating bida na parusaan niya nga raw siya sa masarap na paraan. Pagkatapos nito, biglang naglabas ng notification ng system, ipinakita sa mensahe na tumaas ang kanyang correction progress sa 15%, at bilang gantimpala, tumaas ang cultivation ni Ye Xiao hanggang sa second level ng Qi condensation. Napagtanto ni Ye Xiao na hindi lamang simpleng aksidente ang nangyayari, kundi may sistemang kumokontrol at nagbibigay ng benepisyo sa kanya sa tuwing sumusunod o naku-correct si Bai Ningbing. Dahil dito, dali-dali nang kumilos ang ating bida para simulan na ang bembang, sinabi din niya na wag nga raw siyang idismayahin ni Bai Ningbing at galingan niya nga raw. Kaya sa ganun, nagsimula na silang magbakbakan hanggang umabot sila sa 10 rounds. Pagkatapos nila, napagod ang ating bida at nahirapang kontrolin ang sitwasyon, habang napagtanto niya na ang lason ng high-grade Hawan Pill ay hindi basta-basta nawawala at may matinding epekto sa katawan. Samantala, si Bai Ningbing ay bumabalik sa kanyang katinoan, ngunit ramdam pa rin niya ang epekto ng elixir, nahihiya at naiinis siya sa sarili, lalo na sa nangyari sa pagitan nila ni Ye Xiao. Kasabay nun, biglang naglabas ng notification ang system matapos ang nangyari. Ipinahayag nito na natapos na ang unang Correction Act, at bilang gantimpala, na-unlock ang ikalawang Correction Room. Napansin ni Ye Xiao ang pagbabago sa paligid nang may lumitaw na kakaibang pinto na may pulang enerhiya. Sa puntong ito, naging interesado siya dahil tila may unexpected harvest, at may makukuha siyang benepisyo o lakas kapalit ng mga nagaganap sa kanya. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, nagbigay ng babala ang system na may nagaganap na labanan sa pagitan ng ibang cultivators malapit kay Ye Xiao. Dahil dito, naalala niya na ang frontline stronghold ay kasalukuyang inaatake ng righteous faction, ibig sabihin, magulo at delikado na ang sitwasyon sa paligid. Dahil abala ang mga kalaban sa labanan, posibleng humina ang pagbabantay. Kaya naisip niya na ito na ang tamang oras para makatakas at samantalahin ang kaguluhan sa labas. Kasabay nito, inutusan niya si Bai Ningbing na gumising at sumama sa kanya para makaalis agad sa lugar na ito. Upang makatakas, mabilis na gumawa ng paraan si Ye Xiao, sinira niya ang sahig at sabay silang bumagsak pababa upang makaiwas sa mga kalaban sa itaas. Pagbaksak nila, bumaksak naman ang ating bida sa mga kokomelon ni Bai Ningbing, at maayos itong nakalanding. Napansin ni Ye Xiao na hindi ito ordinaryong lugar, mukhang isang lihim na silid na matagal na nilang tinatago. Habang iniinda ni Bai Ningbing ang epekto ng pagbagsak, sinubukan ni Ye Xiao na silipin ang paligid, gumamit siya ng apoy para maliwanagan ang lugar. At doon niya nakita ang nakakagulat na eksena, may mga babaeng nakagapos at nakasabit sa paligid. Sa sandaling yun, napagtanto niya ang katotohanan. Mga cultivator sila mula sa Jade Maiden sect na ginawang bihag. Kasabay nun, dali-daling kumilos si Bai Ningbing at lumapit sa mga bihag. Pagkakita niya sa isa sa mga ito, agad siyang natigilan dahil kilala niya ang babae, napasigaw siya at tinatanong kung paano ito nauwi sa ganitong kalagayan. Sa gitna ng emosyon, napuno siya ng pagsisisi at sinabing kasalanan niya ang lahat kung bakit sila napahamak, at hindi niya nagawang protektahan sila. Habang pinapanood ito ni Ye Xiao, nanatili siyang kalmado at nagmasid lamang. Pagkatapos nun, may isang tinig na tumawag kay Bai Ningbing at tinawag siyang master nito. Dahil dito, agad-agad silang pumunta sa kinaroroonan ng boses.
Ngunit sa kasamahang palad, nanlaki na lamang ang mga mata ni Bai Ningbing nang makita niya ang kanyang second disciple na si Xiao Lanji na nakatali na parabang na-torture ito ng malala. Natuwa si Xiao Lanji dahil pumunta ang kanyang master upang iligtas siya. Pagkakita sa kalagayan ng kanyang mga disciple, hindi na kinaya ni Bai Ningbing ang emosyon at napaluhod siya sa lupa. Para sa kanya, napakasakit makita na ang kanyang mga disipulo ay naging bihag at dumanas ng matinding paghihirap. Wika naman ni Ye Xiao at ipinaliwanag na ang may kagagawa nito ay ang Hawan sect. Ayon sa kanya, kilala ang sect na ito sa kalupitan, at maswerte pa nga ang mga bihag dahil buhay pa ang mga ito. Kasabay nun, sinuri ng ating bida ang kakaibang marka at napagtanto niya ang tunay na kalagayan ni Xiao Lanji. Ayon sa kanya, wasak na ang spiritual root nito at halos wala nang natitirang cultivation, kaya hindi na ito makakabalik sa dati niyang lakas. Habang tumitingin sa paligid, nakita niya ang iba pang babaeng cultivators na nakakulong sa mga sisidlan at pinapahirapan. Doon niya naunawaan na ginagamit ang mga ito sa isang madilim na proseso ng cultivation. Napagtanto rin niya na si Bai Ningbing ay malapit ng gawing cauldron, isang kasangkapan para sa kapangyarihan ng iba, at isang hakbang na lang ang kulang para tuluyang mangyari yun. Dahil dito, nagmakaawa at umiiyak si Bai Ningbing sa ating bida, humihiling na iligtas siya at handa siyang gawin ang kahit ano kapalit nito. Ngunit ipinaliwanag ng ating bida na delikado ang sitwasyon, dahil si Xiao Lanji ay ginawang cauldron ni Elder Wu, kaya kung gagalawin o susubukan niya itong iligtas, parang naghahanap lang din siya ng kamatayan. Nagkwento si Bai Ningbing tungkol sa nangyari noon, sa araw na sinalakay nila ang Hawan sect, nagtaksil sa kanya ang kanyang pinakamatandang alagad at kumampi sa mga demonic cultivators. Dahil doon, napunta siya sa alanganin, ngunit tinulungan siya ni Xiao Lanji at tinakpan ang kanyang pag-atres, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Sa huli, nakatakas siya papunta sa isang kuweba, ngunit naiwan si Lanji at doon nagsimula ang trahedyang sinapit nito. Sa puntong yun, nagmakaawa muli si Bai Ningbing sa ating bida, at sinabi na handa niyang gawin ang kahit ano, kahit ipalit ang sarili niyang katawan bilang cauldron, mapanatili lang na buhay si Xiao Lanji. Ngunit biglang nagsalita si Xiao Lanji, hindi siya makapaniwala sa ginagawa ng kanyang master. Para sa kanya, kahihiyan ang magmakaawa sa isang demonic cultivator, lalo na't kilala ang mga ito na hindi tumutupad sa kanilang salita. Kasabay nito, napalingon ang ating bida nang may lumabas na notification mula sa kanyang system, lumabas na si Xiao Lanji ang target para sa correction, at ipinakita rin na ang galit nito sa kanya ay nasa kalagitnaan pa lamang. May panibagong utos ang system, kailangan niyang kunin si Xiao Lanji at isailalim sa correction kapalit ng isang mahalagang gantimpala. Sa kabila ng sitwasyon, napangiti ang bida, para bang napagtanto niya na wala na siyang ibang pagpipilian. Sa huli, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang iligtas ang taong yun. Hinawakan ng ating bida ang labi ni Bai Ningbing, sinabi niya na handa siyang iligtas si Lanji, pero may kondisyon, hindi siya basta tumutulong sa kahit sino, tumutulong lang siya sa mga taong itinuturing niyang sa kanya. Dahil dito, inilagay niya si Bai Ningbing sa isang mahirap at nakakahiya na sitwasyon. Sa sandaling yun, natigilan si Xiao Lanji sa kanyang narinig. Dahil sa utos ng ating bida, napilitan si Bai Ningbing na lunukin ang kanyang pride, kahit sobrang sakit at kahihiyan. Lumuhad siya sa harap nito at inamin na siya ay pag-aari ni Ye Xiao. Ngunit kahit ginawa niya yon, hindi pa rin sapat, bigla siyang sinampal ng bida, parang ipinapakita na wala pa rin siyang halaga sa mata nito. Kasabay nito, nag-notify ulit ang system, tumaas ang hostility ni Xiao Lanji sa 60%, ibig sabihin hindi pa kumpleto ang kondisyon para sa correction. Kasabay nito, walang awa na hinawakan ng ating bida ang buhok ni Bai Ningbing at pinilit siyang tumingala. Sa harap ng matinding kahihiyan, tuluyan nang bumigay si Bai Ningbing at inamin na isa lamang siyang alipin, isang cauldron ng ating bida. Habang nangyayari ito, muling nagpakita ang system notification, tumaas na sa 75% ang hostility ni Xiao Lanji, pero hindi pa rin sapat para ma-trigger ang correction. Samantala, si Xiao Lanji na nakagapos ay sumigaw at pilit ipinagtanggol ang kanyang master, handang akuin ang lahat ng sakit kapalit ng kaligtasan nito. Sarkastikong ngumiti si Ye Xiao habang kinukutya si Xiao Lanji, pinuri niya ito sa pagiging tapat, pero halatang pang-iinsulto lang, binanggit pa niya na dati silang nagtulungan para patayin siya, pero ngayon sila naman ang nasa kawawang kalagayan.
Galit na galit si Xiao Lanji at sumagot na kung alam lang niya na mangyayari ito, sana pinatay na niya si Ye Xiao noon pa. Tinawag pa niya itong walang hiya. Pero lalo lang nanlamig ang tono ni Ye Xiao, sinabi niya na ang mga tulad nila na umaabuso sa mahihina ay nararapat lang itama. Idinagdag pa niya na ang sariling master ni Xiao Lanji ay handang ibaba ang sarili at gawin siyang ganoon din. Sa gilid, si Bai Ningbing ay umiiyak na lang, puno ng kahihiyan at sakit, habang patuloy siyang ginagawang halimbawa ng pagbagsak nila. Napaisip ang ating bida dahil sobrang tagal nga raw umabot sa 100% ang galit ni Xiao Lanji sa kanya, kaya napagtanto niya na may mali. Masyado siyang naging abala sa pagtalo sa babae at sa pagpilit na pataasin ang galit nito, dahil dito, nakalimutan niyang nasa gitna pa rin siya ng isang mapanganib na labanan. At bago pa siya tuluyang makakilos, isang malakas na pagsabog ang biglang yumanig sa buong paligid. Kasabay nun, dali-dali na niyang pinasok si Bai Ningbing sa kanyang system upang itago ito. Pagkatapos, pinakawalan na din niya si Xiao Lanji. Tumalikod ang ating bida at malamig na nag-utos na sumunod ito kung nais nitong mabuhay. Sa kabila ng kanyang kalagayan, napilitan si Xiao Lanji na sumunod, at hindi niya maintindihan kung ano ang tunay na balak ng lalaking nasa kanyang harapan. Kasabay nito, biglang nagsalita ang isang lalaki, ipinahayag niya ang galit sa nangyayari, lalo na sa katotohanang ang mga disipulo ng Jade Maiden Sect ay ginagawang parang mga kasangkapan lamang. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Lin Si, isang inner sect senior disciple ng Xuanling Sect, at buong galit niyang sinabi na hindi niya palalampasin ang nangyayari. Dahil dito, dali-dali na silang naghanda ng kanilang mga sandata upang umatake. Naisip ni Ye Xiao na mukhang magiging problema ang pagharap sa mga taong mula sa righteous path. Habang nakatayo siya at pinagmasdan ang sitwasyon, napagtanto niya na hindi magiging madali ang laban, kahit malakas siya, aminado siyang baka hindi niya kayanin ang mga ito kung mag-isa lamang siya. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagmakaawa si Xiao Lanji sa mga dumating na cultivator. Humihingi siya ng tulong at sinabing siya at ang kanyang master na si Bai Ningbing ay parehong kinokontrol ng demonyong si Ye Xiao. Samantala, napansin ni Ye Xiao ang kanyang sinabi at agad na nainis, napaisip kung ano ang binabalak ng babae sa bigla nitong paghingi ng tulong. Mayabang sinabi ni Lin Si na kung totoo ngang naroon si Bai Ningbing na may likas na Dharma body, malinaw na matagal na itong nawalan ng lakas para mapasailalim sa kontrol ng isang tulad ni Ye Xiao. Dagdag pa niya, sa ganitong sitwasyon, may pagkakataon silang makipaglaro at makinabang pa sa itinuturing na pinakamagandang babae ng righteous faction, na lalo pang nagpakita ng kanyang kayabangan at masamang intensyon. Dahil dito, lalo pang nagulat at natarante si Xiao Lanji sa kanyang narinig. Nagulat at halos maiyak si Xiao Lanji habang tinatanong ang mga dumating kung hindi ba sila mga righteous cultivators. Umaasa pa rin siyang may matitira pang katarungan sa kanila, ngunit kabaligtaran ang kanyang nakita. Sa isip ng ating bida, hindi pa rin nauunawaan ni Xiao Lanji ang totoong kalakaran ng mundo, na kahit ang mga nagpapanggap na matuwid ay kayang gumawa ng mas masahol pa sa mga demonyo. Ininsulto si Xiao Lanji ng mga bagong dating matapos siyang makilala. Sa halip na tulungan, minamaliit pa nila siya at sinasabing hindi siya kasing halaga ng kanyang guro, para sa kanila, isa lamang siyang gamit na walang halaga. Ipinahiwatig pa nila na kahit hindi siya kapantay ng kanyang master, ang kanyang katawan ay sapat na para sa kanilang balak. Naisip ni Ye Xiao na sa mundong ito ng cultivation, walang tunay na pagkakaiba ang matuwid at demonyo, pareho lamang silang sumusunod sa kapangyarihan. Habang nakikita niya ang kalagayan ni Xiao Lanji, napagtanto niyang ito na ang perpektong pagkakataon. Sa isip niya, magagamit niya ang mga taong ito upang tuluyang itulak si Xiao Lanji sa sukdulan at pataasin pa ang galit nito laban sa kanya. Kaya kinausap ni Ye Xiao si Lin Si at ang mga kasama nito, nagkunwari siyang makikipagtulungan at sinabi na tutulungan niyang dalhin si Bai Ningbing sa kanila, kapalit ng kanyang kaligtasan. Dahil dito, napaniwala si Lin Si at pumayag sa alok, inutusan pa niya si Ye Xiao na bantayan ang pasukan matapos dalhin ang kanilang target, upang hindi sila madiskubre ng ibang mga cultivator. Inutusan na ni Lin Si ang kanyang mga kasamahan at hinati ang kanilang mga target, para sa kanya, mapupunta ang kay Bai Ningbing, habang ang iba naman ay kay Xiao Lanji. Walang kahihiyang sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan at tila sabik pa sa kanilang balak, dahil dito,
lalo pang nagalit si Xiao Lanji at tinawag silang walang hiya. Ngunit sa halip na umatras, lalo pa silang natawa at nagpakita ng kapal ng mukha. Dahil dito, sinimulan na nilang abusuhan si Xiao Lanji hanggang sa alisin nila ang mga damit nito. Nagpakita ang system ng ating bida ng babala, umabot na sa sukdulan ng galit at puot ni Xiao Lanji laban sa kanya. Dahil dito, agad nitong iniutos na kailangan na siyang i-reform, o baguhin kaagad. Naging seryoso ang ating bida, dahil matagumpay ang kanyang plano na itulak niya si Xiao Lanji sa sukdulang emosyon na kailangan niya para maisakatuparan ang kanyang layunin. Muling nagsalita ang system at ipinakita ang buong impormasyon ni Xiao Lanji, ang kanyang lakas, kalagayan, at maging ang kanyang personalidad. Ipinakita rin ito na bagamat malakas siya ay lubhang sugatan at nasa kritikal na estado. Kasabay nito, dahil sa pag-abot sa sukdulang galit at emosyon, tuluyan ng naisakatuparan ni Ye Xiao ang kanyang layunin na mapailalim si Xiao Lanji. Agad ding naglabas ng panibagong abiso ang system, matagumpay niyang natapos ang misyon. Bilang gantimpala, nakakuha siya ng isang Earth-grade spiritual treasure na tinatawag na Bloodthirsty Flowing Light. Sa harap ng pulang aura ng bagong sandata, nanatiling kalmado si Ye Xiao, tila handa nang gamitin ang kapangyarihang ito para sa susunod niyang hakbang. Naging seryoso naman ang ating bida, saktong araw, dahil masusubukan niyang araw ang kanyang bagong sandata sa kanila. Kaya sa isang iglap, walang awa nitong pinaslang ang isang lalaki sa pamamagitan ng isang atake lamang. Muling naglabas ng detalye ang system tungkol sa bagong nakuha ni Ye Xiao, ang Bloodthirsty Flowing Light. Ipinahayag nito na ang sandatang ito ay may kakayahang sumipsip ng blood essence ng iba upang palakasin ang sarili nitong katangian at ranggo. Ibig sabihin, habang mas marami itong nalalamon na lakas mula sa iba, lalo itong nagiging mas mapanganib at makapangyarihan. Sa isip ni Ye Xiao, napangisi siya, hindi niya inaasahan na ang makukuha niya ay isang evolvable Earth-grade spiritual treasure. Para sa kanya, tila tinamaan siya ng jackpot sa pagkakataong ito. Napansin ng isa sa mga cultivator ang kakaibang aura ni Ye Xiao at agad siyang nagbabala kay Lindsay, hindi lamang nito itinatago ang tunay niyang lakas, kundi may hawak pa siyang isang makapangyarihang spiritual treasure. Dahil dito, agad nag-utos si Lindsay sa kanyang mga kasamahan na huwag mataranta at bumuo ng formation upang sabay-sabay nilang harapin si Ye Xiao. Pagkatapos nito, dali-dali na silang kumilos, kaya bumuo na sila ng mga sword aura sa kalangitan. Kasabay nito, agad-agad na silang umatake sa ating bida, gamit ang kanilang napakaraming sword formation. Napansin ni Ye Xiao na biglang bumilis ang kanyang galaw, dahil sa kapangyarihan ng Bloodthirsty Flowing Light na patuloy na sumisipsip ng dugo ng kanyang pinaslang kanina. Ngunit hindi pa siya kampante, ramdam niyang may kapalit ang lakas na iyon. Sa isang iglap, umatake ang kalaban at tinamaan siya, dahilan para mapa-atras siya at magdugo. Doon niya napagtanto na habang ginagamit niya ang sandata, mabilis ding nauubos ang kanyang sariling lakas. Nakita niyang halos maubos na ang blood essence na kanyang nasipsip. Dahil dito, napagtanto niya kung magpapatuloy ito, siguradong ikamamatay niya ang laban. Kasunod nun, agad na kumilos si Lindsay at gumawa ng hand seal, sabay utos sa kanyang mga kasamahan na huwag bigyan ng kahit kaunting pagkakataon si Ye Xiao na makahinga, layunin nilang patayin siya at agawin ang kanyang spiritual treasure. Sa isang iglap, nagbago ang kanilang formation, isang makapangyarihang array ang nabuo, lumutang ang isang higanteng espada na nababalot ng berdeng enerhiya. Dahil dito, nahirapan ang ating bida na pigilan ang atake nila. Mayabang nang umisi si Lindsay habang pinapanatili ang kanyang hand seal, tila sigurado siya sa panalo at hinamon pa si Ye Xiao kung hanggang kailan ito makakatagal. Sa ilalim ng matinding pressure ng array, napasukan ng dugo ang ating bida sa lakas nito, at dahil doon, hindi na niya kinaya, kaya buong-buo niyang sinalo ang atake nila. Agad namang sinamantala ni Lindsay ang sitwasyon at inutusan ang kanyang mga kasamahan na tapusin na ito habang wala ng kakayahang itong lumaban. Kasabay nito, isa sa kanila ang sumugod mula sa itaas. Napansin din ng kalaban na ang espada niya ay napakalakas, hindi basta-basta, kundi isang mataas na uri ng spiritual treasure, kaya lalo nilang ginustong makuha ito. Sa huli, habang nakahandusay si Ye Xiao, tuluyan nilang inagaw ang kanyang sandata. Sa gitna ng kanyang kritikal na kalagayan, napangisi ang ating bida habang duguan, sa isip niya, akala niya ay katapusan na niya, pero sa halip,
parang tinutulungan pa siya ng mga kalaban. Napagtanto niya na ang dugo ng mga ito ay maaaring gawing blood essence para sa kanyang sandata, ngunit agad niyang napansin na hindi ito kasing lakas ng sarili niyang dugo. Dahil sa paghawak ng hangal sa kanyang sandata, bigla na lamang gumana ang sandata ng ating bida, at dahil doon, nagpalabas ng killing intent si Ye Xiao. Sa isang iglap, kinuha ni Ye Xiao ang kanyang sandata sa hangal at mabilis niyang hiniwa ang katawan nito sa pamamagitan ng isang brutal na atake. Nang makita ito ni Lin Si, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, mula sa pagiging mayabang, na puno ng takot ang kanyang mukha, napagtanto niyang masyadong malakas ang spiritual treasure ng ating bida, at hindi niya ito kayang labanan mag-isa. Tumingin ito sa taas ng butas, kaya dali-dali na itong kumilos upang iligtas ang kanyang buhay. Inabsorb naman ni Ye Xiao ang dugo ng kanyang napatay, kaya sarkastiko niyang sinabihan si Lin Si na huli na lahat para sa kanya. Dahil dito, tinamaan siya sa ere ng kanyang sandata at nabutas ang dibdib nito sa atake ng ating bida. Pagkatapos nun, unti-unti siyang iniigop ng sandata at hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Kasabay nun, bumagsak ang katawan ni Lin Si na wala ng buhay, at naging matanda na din ang katawan nito. Napabuntong hininga si Ye Xiao dahil nanalo nga raw ito sa kanyang laban. Ngunit bigla siyang napalingon nang makita niya si Xiao Lanji habang hawak nito ang isang sandata. Sinabi niya na ang unang naiisip nito matapos mailigtas ay ang pagpatay sa sariling tumulong sa kanya, yun nga raw ay walang kwenta. Napakunot noo si Xiao Lanji, halatang hindi makapaniwala sa kanyang asal. Direktang tinanong ng ating bida kung ito ba ang itinuro sa kanya ni Bai Ningbing. Sinabi muna ni Xiao Lanji na pinapahalagahan niya ang ginawa ng ating bida dahil iniligtas siya nito. Ngunit bigla ring nagbago ang kanyang aura at sinabi niyang hindi maaaring magsama ang matuwid at demonyo. Dahil dito, dali-dali siyang umatake sa ating bida upang patayin ito, habang iniisip naman ni Ye Xiao na yun na talaga ang kanyang inaasahan sa babaeng ito. Sinabi pa ng ating bida na wala raw ibang laman ang Jade Maiden sect kundi mga walang utang na loob na ahas, dahil matapos siyang iligtas ay agad din siyang pinagtaksilan at gustong patayin ito. Kasabay nito, ginamit ni Ye Xiao ang kanyang system, at mabilis nitong kinuha si Xiao Lanji papunta sa loob mismo ng kulungan. Dahil dito, nagtaka si Xiao Lanji kung anong araw magic ang ginagamit nito. Pagkatapos ay nagsalita ang system at sinabing nakuha na nila si Xiao Lanji kaya kailangan ng pumili ng ating bida kung sapilitang reformasyon ba o direktang refinement ang gagawin dito. Dahil dito, agad na tinanong ng ating bida kung ano ang magiging gantimpala sa bawat pagpipilian. Ipinaliwanag ng system na kapag pinili ang direct refinement, agad tataas ang cultivation niya hanggang sa great perfection ng chi condensation at makakakuha pa siya ng mataas na antas na foundation establishment peel na sapat upang makapasok agad sa foundation establishment stage. Ngunit nang makita niya ang pangalawang pagpipilian, nalaman niyang kapag forced reformation ang pinili ay tuluyang magiging sunod-sunuran si Xiao Lanji at magkakaroon siya ng espesyal na pangangatawan na tinatawag na all-wood affinity body. Nagulat si Ye Xiao dito kaya nagtanong siya kung ano ang kakayahan ng all-wood affinity body. Pagkatapos ay sinabi ng system na ang espesyal na katawan na ito ay nagbibigay ng kakayahang makilala ang lahat ng espiritual na halaman at ganap na maunawaan ang kanilang mga gamit at medicinal properties. Take note mga kahangal, sa mundo ng cultivation, nagsisimula ang lahat sa chi condensation, kapag nalampasan ito, susunod ang foundation establishment, pagkatapos nito ay ang golden core, kasunod naman ang nascent soul, pagkatapos ay ang spirit transformation, sunod ang void refinement, pagkaraan nito ay ang Mahayana, at ang huling realm ay ang ascension realm. Sa bawat realm, may apat na stage, early stage, middle stage, late stage, great perfection. Ang ating bida na si Ye Xiao ay nasa chi condensation pa lamang ito ngayon. Naisip ni Ye Xiao na kapag natapos niya ang reformasyon ni Xiao Lanji ay agad siyang magiging isang alchemy master. Sumagot naman ang system na sa teorya ay maaari pa siyang maging pinakadakilang alchemist sa buong mundo. Kaya pinili na ng ating bida ang reformation kaya nagsimula na ito. Maya-maya ay hinawakan ni Ye Xiao ang mukha ni Xiao Lanji habang nakatitig dito ng malapitan. Nagtaka si Xiao Lanji nang sabihin ni Ye Xiao na magiging hangal siya kung papatayin niya ito ngayon. Habang nakagapos si Xiao Lanji sa mga kadena, lalo siyang hindi makaintindi kung ano talaga ang balak gawin ni Ye Xiao sa kanya. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang hinigpitan ng ating bida ang mga kadena sa kanya.
dahilan upang mapasigaw ito sa sakit, at sinabi pa ni Ye Xiao na pumunta nga raw ito sa kanya. Paglapit niya agad itong binanata ng ating bida, sinabi nitong narinig niyang taglay nito ang Pill Spirit Holy Body. Dahil dito, sinabi ni Ye Xiao na sapat na ang isang dual cultivation session upang tuluyan siyang gumaling sa kanyang mga sugat, agad namang nagulat si Xiao Lanji sa sinabi ng ating bida. Dahil dito, nagtrabaho na si Ye Xiao hanggang mapunta sila sa langit. Pagkatapos nito ay nagsimulang umangat ang reformation progress ni Xiao Lanji hanggang 20%. Kasabay nito, nabalot ng berdeng enerhiya ang katawan ni Ye Xiao at natanggap niya ang unang yugto ng All-Wood Affinity Body bilang gantimpala. Natuwa ng sobra si Ye Xiao matapos niyang maramdaman ang epekto nito, hindi lamang tuluyang gumaling ang kanyang mga sugat, kundi mas bumilis pa kaysa dati ang pagdaloy ng kanyang chi sa buong katawan. Dahil dito, lalo niyang naramdaman kung gaano kalakas ang espesyal na pangangatawan na kanyang nakuha. Matapos gumaling ng ating bida, dali-dali na rin niyang binalik si Xiao Lanji sa kanyang system. Habang iniisip ni Ye Xiao ang kanyang mga nakuha, napangiti siya at sinabi na talagang napakahalagang kayamanan ng dalawang ito, dahil parehong may pambihirang kakayahan ng master at disciple, lalo siyang nasabik na makita silang tuluyang ma-refine balang araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagsimulang gumuho at manginig ang buong base kaya agad na pagtanto ni Ye Xiao na delikado na ang lugar at kailangan na niyang umalis kaagad. Habang nagmamadali siyang tumakas, may napansin siyang kakaiba sa isang sulok ng silid, dahilan upang mapahinto siya at mapatingin ng mabuti. Dito nadiskubre niya ang iba't ibang mahalagang pills at kayamanan na naiwan sa loob ng base. Nakita niya ang Chi Condensation Pill na makakatulong sa breakthrough ng mga cultivator. Pati ang Spring Returning Pill na mabilis magpagaling ng sugat at nagpapatatag ng cultivation, at Barrier Breaking Pill na tumutulong upang malampasan ang bottleneck ng inner demons. Ngunit bukod sa mga yon, napansin din niya ang Hawan Powder, isang kakaibang pulbos na kayang magdulot ng matinding pagnanasa sa mga mababang antas na cultivator. Dahil sa epekto ng All-Wood Affinity Body, mas naging matalas ang kanyang pang-amoy at pang-unawa sa mga medicinal pills, lalo siyang namanghahabang iniisip na initial stage pa lamang yun ng constitution ngunit napakalaki na agad ng pakinabang nito. Pagkatapos nito, mabilis niyang nilagay ang lahat ng mahalagang pills at kayamanan sa kanyang damit, habang natatawang sinabi sa sarili na hindi niya akalaing nagtatago pala ng ganoong kalaking kayamanan si Matandang Wu, sa kanyang isip, lahat ng yun ay mapapasakamay na niya ngayon. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla niya na lamang naramdaman ng isang nilalang, kaya agad siyang naging alerto at nagtanong kung sino ang naroon. Maya-maya, isang babaeng may kakaibang anyo at malakas na aura ang lumitaw sa harapan niya. Malamig nitong sinabi na siya dapat ang nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Ye Xiao sa lugar na iyon. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Huang Tianmei, isang elder ng Hawan sect at isang 5th level Golden Core cultivator. Galit nitong inakusahan si Ye Xiao na palihim na pumasok sa kanilang sekta upang nakawin ang kanilang mga pills at kayamanan. Napaisip ang ating bida nang bigla na lamang tumulo ang dugo sa kanyang ilong, noong unay inakala niyang dahil yun sa pagkakabangga niya, ngunit agad niyang napagtanto na hindi pala. Habang nakatingin siya kay Huang Tianmei, kakaibang init ang bumalot sa kanyang katawan at tila naging magulo ang kanyang dugo at enerhiya. Sa isang tingin pa lamang, ramdam na niya ang nakakatakot na alindog ng babae. Naalala niya ang mga sabi-sabi tungkol kay Huang Tianmei, kahit hindi raw pambihira ang cultivation nito kumpara sa ibang elder, taglay naman niya ang isang likas na charm physique na kayang magpabagsak sa sinumang lalaki. Nagalit si Huang Tianmei sa hindi pagsagot ng ating bida kaya agad nitong ginamit ang kanyang aurang tali at mahigpit na ipinalupot yun sa leeg ni Ye Xiao. Mabilis na nag-isip ang ating bida ng paraan upang makatakas, alam niyang hindi ito ang tamang oras para magpadala sa gulat dahil isang maling galaw lamang ay maaari niyang ikamatay ito. Kaya nagpakilala siya bilang bagong personal disciple ni Elder Wu at nagpanggap na hindi siya magnanakaw. Ayon sa kanya, sinusubukan lamang niyang protektahan ang natitirang pills matapos umano silang salakayin ng 3 tao mula sa Xuanling sect. Itinuro pa niya ang mga bangkay sa ibaba bilang patunay sa kanyang sinabi. Umaasang maniniwala si Huang Tianmei sa kanyang palusot. Nagsimulang magduda si Huang Tianmei, hindi siya makapaniwalang ang isang simpleng Chi Condensation cultivator ay nagawang talunin ang 3 cultivator ng mag-isa, ngunit habang kausap niya ito,
palihim niyang ginamit ang kanyang charm technique upang guluhin ang isip ni Ye Xiao at piliting paaminin ito. Samantala, agad namang napansin ni Ye Xiao ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanya. Napakuyom siya ng kamao at pilit na nilabanan ang nakakaakit na teknik ni Wang Tianmei habang iniisip niyang hindi siya maaaring magpatalo rito. Dahil dito, nagsimula ng maniwala si Wang Tianmei na baka totoong ang personal disciple ito ni Elder Wu, ngunit para makasigurado, nagpasya siyang subukan ang kakayahan ni Ye Xiao. Agad niyang ginamit ang kanyang aurang tali at kinuha nito ang malaking peel furnace at hinarap niya ito sa ating bida. Malamig niyang sinabi kay Ye Xiao na kung nais nitong patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, kailangan nitong ipakita ang tunay nitong kakayahan sa alchemy. Napangiti din siya, dahil bilang di umano'y personal disciple ni Elder Wu, sinabi niyang dapat ay napakadali lamang para rito ang mag-refine ng foundation establishment pills. Natahimik naman si Ye Xiao dahil alam niyang isa itong pagsubok upang mabunyag ang kanyang kasinungalingan, ngunit matapos pag-isipan ng mabuti, naalala niya ang kanyang pambihirang all-wood affinity body. Dahil dito, nagkaroon siya ng kumpiyansang baka kayanin nga niyang makapag-refine ng pills kahit lampas ito sa kanyang kasalukuyang antas. Nasabi ni Wang Tianmei sa kanyang isip, nagulat siya nang maramdaman niyang biglang nagbago ang aura ni Ye Xiao. Hindi niya inaasahan na ang isang simpleng cultivator sa Qi condensation realm ay kayang maglabas ng ganoong presensya habang nagre-refine ng peel. Kaya nagsimula siyang magduda kung posibleng ang makagawa si Ye Xiao ng isang foundation establishment peel, kung ganon, papayagan niya nga raw ito na makaisa sa kanya. Kasabay nito, ginamit na ng ating bida ang kanyang all-wood affinity body at nagawa niya ito sa apoy upang gamitin ito sa paggawa ng peels. Saglit na napaisip ang ating bida dahil kulang ang mga sangkap para sa foundation establishment peel. Alam niyang para sa isang ordinaryong alchemist ay imposibleng makagawa ng peel sa ganoong kalagayan, ngunit iba siya sa kanila, dahil sa kanyang kaalaman at all-wood affinity body, nakaisip siya ng paraan upang palitan ang nawawalang mga halamang sangkap gamit ang substitute peel formula. Dahil dito, natuwa ang ating bida dahil may paraan ng araw ito. Isa-isang sinuri ni Ye Xiao ang mga natitirang halamang espiritual sa loob ng alchemy hall. Nakita niya ang heaven swallowing leaf na kayang humigop ng malaking chi upang mapabilis ang pag-absorb ng spiritual energy. Naroon din ang fire sunflower na gumagamit ng fire toxin upang sirain ang bottleneck ng isang cultivator, kahit may panganib itong mapunit ang meridians. Bukod pa rito ay may life-sustaining grass na nakapagpapalakas ng katawan at nakapagpapagaling ng pinsala sa isip at laman. Kasabay nito, dali-dali na nagsimula ang ating bida sa paglalagay ng mga halamang espiritual sa loob ng peel furnace ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Agad namang nagliyab ang berdeng apoy at nagsimulang umalingaw-ngaw ang init sa buong silid. Pagkatapos mailagay ang lahat ng materyales, itinuon niya ang buong konsentrasyon sa pagkontrol ng apoy. Alam niyang kahit kaunting pagkakamali lamang sa init ay maaaring sumabog ang furnace at masira ang buong proseso ng pagpipino ng foundation establishment peel. Naging seryoso si Wang Tianmei habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng ating bida. Napansin niyang kakaiba ang mga halamang ginagamit nito at malayong-malayo sa mga nakasanayan niyang paraan ng alchemy. Sa kanyang isip, hindi na ito simpleng pagpapakitang gilas lamang, dahil malinaw na alam ng binata ang kanyang ginagawa. Pagkatapos nito, minulat na ng ating bida ang kanyang mga mata, at doon nagkaroon na ng reaksyon ang peel furnace, at masaya nitong sinabi na tapos na nga raw ito sa pag-refine ng mga peels. Kasabay nito, ipinakita ng ating bida ang matagumpay niyang na-refine na foundation establishment peels. Maging si Wang Tianmei ay napamangha habang sinusuri ang mga peel, dahil hindi lamang naging matagumpay ang refinement, kundi isa pa itong mataas na kalidad na peel na may peel veins. Sa kanyang isip, hindi niya akalaing may ganitong klaseng talento ang isang cultivator na nasa Qi condensation realm pa lamang. Matapos maipakita ng ating bida ang foundation establishment peels, agad niya itong ginawang dahilan upang makasama sa labanan at magbigay ng suporta sa battlefield. Ngunit bigla na lamang sumagot si Wang Tianmei at sinabing hindi iyon mangyayari. Bago pa makareact ang ating bida, mabilis siyang ginapos ni Wang Tianmei gamit ang kanyang enerhiya habang sabay na sumugod palabas. Ipinahayag niya na ang lugar na ito mismo ang tunay na battlefield, dahil dito, bigla na lamang may bumagsak sa kanilang lokasyon. Sa kabila ng pagsabog, nakita nila si Elder Wu na wala ng buhay at siya pala ang bumagsak.
Kasunod nito, dumating ang isang malakas na cultivator mula sa Xuanling sect, agad nitong minamaliit ang mga gumagamit ng demonic cultivation at unorthodox cultivation path, sinasabing mahihina ang mga ito at hindi man lang kayang tumanggap ng kahit isang atake. Habang bumababa ang kanyang presensya, ipinakita niya ang kanyang dambuhalang espada at buong yabang na nagsalita kina Huang Tianmei at sa ating bida. Siya pala ay si Bailey Tu, ang third elder ng Xuanling sect at isang 6th level Golden Core expert. Dahil halos wala nang natitirang mandirigma sa frontline base, naniniwala si Bailey Tu na sila na lamang ang natitirang kayang lumaban. Napaisip ang ating bida nang maramdaman niya ang napakalakas na presensya ng kalaban, hindi niya inaasahan na makakatagpo sila ng isang righteous cultivator na nasa late Golden Core stage. Napangiti lamang si Huang Tianmei habang sinasabing hindi mukhang isang tunay na righteous cultivator si Bailey Tu dahil sa matinding bloodlust na kanyang inilalabas. Ngunit malamig na sumagot si Bailey Tu na kailangang gumamit ng mararahas na paraan laban sa mga demonic cultivators. Lumapit naman si Huang Tianmei at mahinahong sinabi na ang righteous at demonic paths ay magkaibang paniniwala lamang, at walang dahilan upang magpatayan agad sa oras na magkita sila. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Bailey Tu at tinanong kung tama ba siya, at sabay gamit ito ng kanyang charm technique. Napayuko naman si Bailey Tu at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Nagulat naman si Ye Xiao na talagang kahanga-hanga ang innate charm physique ni Huang Tianmei dahil nagawa nitong kontrolin agad ang isang late Golden Core cultivator. Kasunod nun, sinabi ni Huang Tianmei na mukhang maaari na silang mag-usap ng maayos, kaya dali-dali na siyang umatake gamit ang kanyang dagger. Ngunit bigla na lamang gumalaw si Bailey Tu, at mabilis nitong sinalag ang atake ni Huang Tianmei gamit ang kanyang malaking espada. Pagkatapos nito, malamig na tinanong ni Bailey Tu kung bakit sa tingin niya ay siya ang ipinadala ng kanyang sekta na Xuanling sect para umatake sa Hawan sect. Galit din na sumigaw si Bailey Tu habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang espada. Iginiit niyang hindi siya kayang kontrolin ng pagnanasa ni Huang Tianmei dahil noon pa man ay pinutol na niya ang ugat ng kanyang mga emosyon at pagnanasa upang lubusang malabanan ang Hawan sect. Napuno naman ng pawis ang pagmumukha ng ating bida, dahil ang mga cultivator ng righteous path ay masyadong malulupit kahit sa kanilang sarili, dahil kaya nilang putulin pati sariling emosyon at pagnanasa alang-alang sa kanilang cultivation at paninindigan. Wala naman pakialam si Huang Tianmei kahit nabigo ang kanyang charm technique kay Bailey Tu, sa halip na umatras, malamig niya itong binalaan na huwag agad magdiwang dahil hindi pa tapos ang laban. Pagkatapos noon, direkta siyang sumugod at muling umatake gamit ang kanyang demonic power, ngunit sinabihan lamang siya ni Bailey Tu na wala nga raw kwenta ang atake nito sa kanya. Kasabay nito, naglabas ng napakalakas na enerhiya si Bailey Tu, dahil sa sobrang lakas ng aura nito. Napunit ang kanyang kasuutan habang patuloy na umaalon ang chi sa kanyang katawan, hindi pa doon nagtapos, dahil nagtipon pa siya ng mas matinding enerhiya sa kanyang dibdib at nabuo ulit ang kanyang damit sa enerhiya nito. Sarkastikong sinabi ni Bailey Tu na mas mataas na ang cultivation niya kaysa kay Huang Tianmei kaya wala nang epekto rito ang charm technique nito, wala rin umano itong kakayahang talunin siya. Pagkatapos noon, agad siyang sumugod at nagpakawala ng napakalakas na atake laban kay Huang Tianmei. Dahil dito, hindi kinaya ni Huang Tianmei ang napakalakas na atake ni Bailey Tu, nawasak ang kanyang sandata matapos salagin ang atake nito, at dahil sa lakas ng impact, tumalsik siya diretso sa pader. Nang makita ito, agad na naisip ng ating bida na tapos na ang laban dahil hindi talaga kayang tapatan ni Huang Tianmei si Bailey Tu. Kaya naman naghanda na siyang tumakas sa lugar. Kasabay nito, galit na sumigaw si Bailey Tu habang itinusok ang kanyang dambuhalang espada sa lupa. Dahil sa lakas ng kanyang enerhiya, nagkaroon ng napakalakas na pagsabog at kumalat dito ang kanyang kadena sa buong paligid, at parang bumuo ito ng kanyang sariling array or domain. Sinabi ni Bailey Tu na ang karangalan sa pagpuksa sa frontline base ng Hawan sect ay mapupunta sa kanya, si Bailey Tu ng Xuanling sect. Dahil dito, tahimik lamang na tumayo si Huang Tianmei habang may bakas ng dugo sa kanyang bibig matapos tamaan ng malakas na atake. Samantala, napamura naman ang ating bida at sinabi nitong wala naman siyang kinalaman sa laban ng dalawa kaya bakit siya nadadamay pa rito. Kaya wala nang nagawa si Ye Xiao kundi ilabas ang kanyang sandata, at mabilis niyang inatake ang domain ni Bailey Tu upang makatakas. Ngunit kahit ano ang gawin nito, hindi man lang nasisira ang domain nito.
Mayabang na sinabi ni Bailey to na katawa-tawa raw na isang cultivator na nasa chi condensation realm lamang ang nag-iisip na kayang sirain ang kanyang malaking array. Kasabay nito, sinabi rin niyang kapag napatay na niya si Huang Tianmei, isusunod naman niyang ialay ang ating bida sa kanyang espada. Napaisip naman si Ye Xiao dahil bilang isang cultivator na nasa chi condensation realm pa lamang, wala siyang paraan upang makatakas sa kasalukuyang sitwasyon, dahil dito, naisip niyang mamamatay na naman siya matapos muling mabuhay. Ngunit maya-maya, naalala niya ang Foundation Establishment Peel na kakagawa lamang niya. Dahil dito, naisip niyang baka may pag-asa pa siyang mabuhay kung makakapag-breakthrough siya papuntang Foundation Establishment Realm. Kasabay nito, agad niyang nilunok ang peel upang subukang magpataas ng kanyang cultivation. Napansin ni Wang Tianmei na hinihigop ni Ye Xiao ang lahat ng spiritual energy sa paligid. Dahil dito, napaisip siya kung sinusubukan itong mag-breakthrough papuntang Foundation Establishment Realm sa gitna ng mapanganib na sitwasyon. Napansin din ito ni Bailey Tu at agad itong umisi habang minamaliit ang ginagawang breakthrough ni Ye Xiao, para kay Elder Bailey. Kahit makapasok pa si Ye Xiao sa Foundation Establishment Stage ay hindi pa rin ito kayang haminin ang kanyang lakas. Dahil dito, mabilis na sumugod si Bailey Tu upang pigilan ang breakthrough ng ating bida bago pa ito tuluyang magtagumpay. Ngunit agad namang hinarang ni Huang Tianmei ang pag-atake ni Bailey Tu gamit ang natitira niyang kapangyarihan. Sa kanyang isip, umaasa na lamang si Huang Tianmei na matagumpay na makapag-breakthrough si Ye Xiao dahil yun na lamang ang natitirang pag-asa nila upang mabago ang sitwasyon at matalo si Bailey Tu. Naramdaman naman ni Ye Xiao na tuluyan ang lumuwag ang bottleneck ng kanyang Foundation Establishment Stage. Unti-unting umaapaw ang spiritual energy sa kanyang katawan habang nagsisimula siyang makapasok sa panibagong realm. Ngunit alam ni Ye Xiao na hindi sapat ang simpleng pagtaas ng cultivation. Kahit makapag-breakthrough siya, hindi pa rin niya matatalo si Bailey Tu kung wala siyang sapat na teknik na aangkop sa bago niyang lakas. Dahil dito, agad niyang tinawag sina Bai Ningbing at Xiao Lanji sa loob ng kanyang isipan at sinabi sa dalawa na tigilan na ang pagpapahinga at turuan siya ng mga sword technique para sa Foundation Establishment Stage. Ngunit agad namang tumutol si Xiao Lanji, sa malamig nitong tingin. Sinabi niya kay Ye Xiao na imposibleng turuan nila ang isang demonic cultivator na katulad niya. Para kay Xiao Lanji, isa lamang itong walang saysay na kahilingan at hindi siya basta-bastang papayag na tulungan si Ye Xiao. Dahil sa katigasan ng ulo nito, pinuntirya niya ang kanyang master at pinahirapan niya si Bai Ningbing. Galit na sumigaw si Xiao Lanji at tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanyang master. Ngunit malamig lamang na sinabi ni Ye Xiao na kung hindi sila makikipagtulungan, mapipilitan siyang i-refine silang dalawa. Sa huli, hindi na nakatiis si Xiao Lanji, upang pigilan pa ang paghihirap ng kanyang master. Agad itong sumuko at sinabi kay Ye Xiao na ituturo niya ang Sex Flow ang Cloud Sword Manual. Kasabay nito, agad na nagpakita ang system notification, ipinakita nito na tumaas na sa 20% ang reformation progress ni Bai Ningbing. Kasunod noon, nagsimulang ituro ni Xiao Lanji ang sekta nilang Flow ang Cloud Sword Manual kay Ye Xiao. Ayon sa teknik, ang ulap ay bumabalik sa kawalan at ang espada ay nagiging walang hanggan. Ang puso raw ng espada ay ang Dao mismo, at bawat galaw ng isang swordsman ay kailangang punuin ng tunay na sword intent. Habang lalong lumalalim ang kanyang pag-unawa, unti-unting nagliwanag ang buong katawan ni Ye Xiao at nagsimulang sumiklab ang matinding aura sa paligid niya. Biglang nagningning ang kanyang mga mata ng kulay ginto habang nararamdaman niyang mas lumalapit na siya sa tunay na Foundation Establishment Realm. Habang pilit na pinipigilan ni Huang Tianmei si Bailey Tu, bigla namang sumabog ang napakalakas na spiritual energy mula kay Ye Xiao. Kasabay nito ay matagumpay niyang nabasag ang bottleneck at tuluyang nakaabot sa Foundation Establishment First Layer. Nagulat si Huang Tianmei sa sobrang lakas ng enerhiyang inilabas ni Ye Xiao. Sa kanyang isip, hindi niya inakalang ganoon katindi ang spiritual fluctuation ng isang ordinaryong Foundation Establishment breakthrough. Sinamantala naman ni Bailey Tu ang sandaling nawalan siya ng focus, habang nakangisi, agad siyang nagpakawala ng napakalakas na blade wind attack laban kay Huang Tianmei. Kahit mabilis niyang sinubukang harangin ang pag-atake gamit ang natitira niyang demonic energy, hindi niya itulubos na naipagtanggol ang kanyang sarili. Tinamaan pa rin siya ng matalim na blade wind at napaatras habang duguan ang kanyang katawan.
Sa kanyang isip, dahil kahit anong iwas niya ay tinamaan pa rin siya ng pag-atake ni Bailey 2. Gumanti naman kaagad si Huang Tianmei at hinagis nito ang kanyang dagger sa dibdib ni Bailey 2, dahil dito, tumalsik si Huang Tianmei dahil nagamit na nito ang kanyang natitirang lakas, kaya bumigay na ang katawan nito. Pilit naman inalis ni Bailey 2 ang dagger sa kanyang dibdib, at doon naiinis niyang winasak ito. Kasabay nun, dali-dali na itong dumaretso sa ating bida at sinabi na oras ng araw niya. Sinabi ng system na dahil umabot na sa 20% ang reformation progress ni Bai Ningbing, ginantimpalaan ang host ng Blood Demon Sacrifice Art. Isa itong delikadong teknik na gumagamit ng sariling blood essence upang pansamantalang mapataas ng malaki ang cultivation at lakas sa loob ng maikling sandali. Tahimik na tumingin ang ating bida at sinabi, sapat na ang isang hininga. Kasabay noon, sumugod si Bailey 2 sa ating bida habang ginagamit ang teknik na Demon Slaying Sword at buong lakas na ibinagsak ang kanyang malaking espada sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Ye Xiao at binanggit ang Blood Demon Sacrifice Art. Dahil dito, biglang sumabog ang nakakatakot na pulang aura sa paligid, dahilan para mapahinto ang kalaban. Pagkatapos ginamit na ng ating bida ang teknik na Flow and Cloud Sword Style First Form. Nahirapan naman si Elder Bailey sa Blood Demon Sacrifice Art ng ating bida, ngunit hindi pa rin yun na naging hadlang, kaya dali-dali pa rin niyang sinabayan si Ye Xiao sa isang salpukan. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, tinamaan ang ating bida sa kanyang katawan, dahilan upang mapaluhod ito sa sakit ng kanyang pinsala. Napagtanto ni Huang Tianmei na naging masyado siyang kampante sa pag-aakalang may magagawa ang isang Foundation Establishment Cultivator laban sa ganoong kalakas na kalaban, naisip niya na tila doon na magwawakas ang kanyang buhay sa araw na yon. Pagkatapos, nagulat si Elder Bailey nang makita niyang alam ng ating bida ang Flow and Cloud Sword Manual ng Jade Maiden Sect, hindi siya makapaniwala na ang isang cultivator na nasa Foundation Establishment stage lamang ay kayang maglabas ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Ngunit sa kasamahang palad, bigla na lamang itong napasukan ng dugo, at doon nakita niya ang kanyang katawan na may butas sa naging atake ng ating bida sa kanya, at hindi niya matanggap na matatalo lamang ito sa isang Foundation Establishment stage. Sa isang iglap, tuluyang tinamaan si Elder Bailey ng nakamamatay na atake, bumigay ang kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa habang hawak pa rin ang kanyang espada. Dahil dito, nagulat si Huang Tianmei dahil napatay talaga ni Ye Xiao si Elder Bailey na kahit mataas ang cultivation nito sa kanya. Napaisip ang ating bida habang nakatingin sa dagwang katawan ni Elder Bailey, hindi siya makapaniwala na napatay ng isang munting Foundation Establishment Cultivator ang ganoong kalakas na kalaban. Ngunit kahit nanalo siya, ramdam niyang ubos na ang kanyang lakas, kahit ang kanyang all-wood affinity body ay hindi na kayang agad maibalik ang kanyang enerhiya. Kasabay nito, bumagsak siya sa lupa habang iniisip na tuluyan ang naubos ang kanyang blood essence dahil sa matinding laban. Kasabay nun, inalalayan naman siya kaagad ni Huang Tianmei habang ginagamit nito ang kanyang charm technique.